Nakaahon sa kahirapan ng mag-inang magsasaka na sina Leia at Gloria nang pamanahan si Leia ng namayapa nitong lolo ng malaking halaga ng pera. Ginamit ng mag-ina ang perang yun sa matalinong paraan. Nag-aral sa ibang bansa si Leia at nagpatayo sila ng farm resort. Dahil nais nilang sariwain ang buhay nila noon, ay nagpanggap sila na magsasaka sa sarili nilang resort. At sa kanilang pagpapanggap na yon, ay naranasan nila ang pagiging isang mababang empleyado, ang hirap ng trabaho, ang pagmamaliit at ang kawalang hustisya sa kanilang farm resort. Dito nila nakita na may ilang empleyado sa kanilang resort na abusado dahil lang sa meron nitong mataas na posisyon. Ngunit hanggang saan nila kayang tiisin ang kanilang nakikita? Kailan nila ibubunyag ang kanilang tunay na pagkatao? At kapag dumating ang araw na yon, may lugar pa ba para sa pagbabago? O huli na ang lahat para sa Paradiso Verde Farm Resort? Halina't samahan niyong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope sa isa na namang kapanapanabik na pambihirang kwentong buhay. Isang maaliwalas na umaga, abala ang dalagang si Leia sa pagwawali sa harapan ng kanilang maliit na kubo. Ang kanyang inang si Gloria ay nasa loob ng bahay at nagluluto ng kanilang almusal. Napahinto siya sa ginagawa ng isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Mula roon ay bumaba ang isang may edad na lalaki na nakasuot ng puting polo at itim na pantalong slacks. May dala itong puting envelope. Tumayo ang lalaki sa labas ng bakuran ni Leia, kaya naman lumapit siya rito. Magandang umaga. Dito ba nakatira sina Gloria at Leia de los Santos? Tanong ng lalaki. Dito nga po. Ako po si Leia. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Ang nagtatakang tanong ni Leia. Maaari bang sa loob ng bahay niyo tayo mag-usap? Tanong ng lalaki. Sino po ba kayo? Tanong ni Leia. Ako si Atty. Manuel Rivera. May mga bagay lang akong kailangang sabihin sa inyong mag-ina. Tugon ng lalaki. Sandaling pinagmasdan at pinakiramdaman ni Leia si Atty. Manuel. Sa tingin naman niya ay mapagkakatiwalaan ito, kaya nagdesisyon siyang patuloyin ito sa kanilang maliit na kubo. Tahimik na pumasok si Leia sa loob ng kanilang maliit na kubo habang nakasunod sa kanya si Atty. Manuel. Pinaupo niya ito sa isang mahabang upuan sa kanilang maliit na sala. Nakita naman ni Gloria na meron silang bisita, kaya huminto ito sa ginagawa at lumapit sa kanila. May bisita pala tayo. Tura ni Gloria. Magandang hapon po, Ma'am Gloria. Ako po si Atty. Manuel Rivera. Abogado po ako ng inyong ama na si Mr. Ernesto de los Santos. Sambit ni Atty. Manuel. Napansin ni Leia na natigilan ng kanyang ina. Namutla ito nang marinig ang pangalan ng tatay nito. Hindi. Umalis ka na. Kung ano man ang sasabihin mo ay hindi kami interesadong makinig. Leia, hindi bang sabi ko sa'yo huwag kang magpapapasok sa bahay natin lalo na't hindi mo kilala? Biglang tumaas ang boses ni Gloria na nagdulot ng pagtataka kay Leia. Ma'am Gloria, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na 1 taon na pong patay ang inyong ama. Malungkot na tura ng abogado. Ha? Patay na ang papa? Muling natigilan si Gloria at umagos ang luha sa mga mata nito. Tumayo si Atty. Manuel at inilabas nito ang ilang papeles mula sa dala nitong envelope. Nakikiramay po ako sa inyo. Nandito ako dahil nais kong ipaalam sa inyo na kasama si Leia sa last will and testament ni Mr. Ernesto de los Santos. At ayon po sa kanyang testamento, ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay ipinamana niya sa kanyang apo na si Leia de los Santos. 500 million pesos po ang perang iniwanan niya para kay Leia. Ito po ang opisyal na dokumento ng kanyang testamento. Pahayag ni Atty. Manuel. Napatingin si Leia nang iabot ng abogadong ilang dokumento kay Gloria. Halatang nanginginig ang kamay ng kanyang ina nang kunin yon, pero hindi nito yun tiningnan. Kung gulat na gulat si Gloria ay mas matindi ang gulat na naramdaman ni Leia ng sandaling yon. Hindi niya kasi alam na ganoon kayaman ang kanyang lolo Ernesto para pamanahan siya ng ganong kalaking halaga ng pera.
Nang umalis na si Attorney Manuel, ay isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Leia. Agad siyang bumaling sa kanyang ina. Tahimik lang ito habang hawak ang envelope na iniwan sa kanila ng abogado ng kanyang lolo. Lumapit si Leia kay Gloria at hinawakan niya ang nanginginig nitong kamay. Nang tumingin nito sa kanya, ay saka siya nagsalita. Nanay, gusto kong ipaliwanag niyo sa akin ang lahat. Ang sabi mo, mahirap ang pamilyang kinalakhan mo. Paano nagawang mag-iwan ni Lolo Ernesto sa atin ng kalahating bilyong piso? May pagtatakang tanong ni Leia sa kanyang ina. Iniwas ni Gloria ang tingin kay Leia. Ilang segundo itong hindi nagsalita. Bumuntong hininga ito at saka muling tumingin kay Leia. Siguro nga, panahon na para malaman mo ang katotohanan, anak. Nagsinungaling ako sa'yo. Panimula ni Gloria. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakakunot ang noo na tanong ni Leia. Dahil ang totoo ay galing ako sa napakayamang pamilya. Ang mga magulang ko ay nagmamay-ari ng napakaraming negosyo. Lumaki ako sa marangyang buhay at noon ay hindi ako nakaranas ng hirap. Tugon ni Gloria. Nagpatuloy ang pagkukwento ni Gloria kay Leia. Ayon sa kanyang ina, noong nag-aaral ito ng high school sa isang private school ay umibig ito sa isang lalaki. Pero dahil tutol ang ama nito sa maagang pakikipagrelasyon ni Gloria, ay nagdesisyon si Gloria ang makipagtanan sa lalaking yun. Nagtungo si Gloria at ang lalaki sa syudad at inakala ni Gloria ang magiging maayos ang buhay niya roon. Pero nagkamali siya. Araw-araw siyang sinasaktan ng lalaking sinamahan niya. Napagtanto ni Gloria ang pagkakamaling nagawa niya kaya bumalik siya sa kanyang ama. Ngunit dahil sa galit ni Ernesto ay itinakwil niya si Gloria. Sa parting yon ng pagkukwento ni Gloria ay tuluyan na siyang umiyak. Naramdaman ni Leia ang sakit sa pagsasalita ng kanyang ina. Wala akong nagawa kundi tanggapin na hindi na ako kayang matanggap ng ama ko. Wala akong ibang mapuntahan. Wala akong pamilya. Kaya't nabuhay ako ng mag-isa. Doon ko nakilala ang tatay mo at kahit hindi siya mayaman, ay minahal niya ako ng buong puso. Tinanggap niya ako kahit anong pinagdadaanan ko noon. Pagtatapos ni Gloria sa kwento nito, tumulo na rin ang luha sa pisngi ni Leia. Buong buhay niya ay hindi niya alam na may ganun palang pinagdaanan ng kanyang ina. Nang dahil din sa pagsasabi nito ng katotohanan, ay naintindihan niya kung bakit nito inilihim sa kanya ang totoong estado ng buhay ng Lolo Ernesto niya. Pero naisip ko lang, Nay. Ibig sabihin, matagal nang alam ni Lolo Ernesto kung ano ang buhay natin. Alam niya kung nasaan tayo. Alam niya kung paano tayo namuhay sa hirap. Kaya niya ako pinamanahan. Nanay, kahit itinakwil ka niya noon, hindi ka niya kailanman tuluyang nakalimutan. Patuloy na lumuluhang sabi ni Leia. Niyakap ni Leia ang kanyang ina ng mahigpit upang kahit paano ay gumaan ang pakiramdam nito. Ngunit alam din ni Leia ang simula sa araw na yon ay tuluyan ng magbabago ang buhay nilang mag-ina. Isang umaga, maagang bumangon sina Leia at Gloria upang magtungo sa palayan kung saan sila nagtatrabaho bilang mga magsasaka. Sa loob ng maraming taon ay ang magbabad sa ilalim ng araw ang naging buhay nila. Wala silang sariling lupa, kaya nagtatrabaho sila sa taniman ng palay na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya sa kanilang lugar. Nang matapos na sila sa kanilang pagtatrabaho, ay nagtungo sila sa sementeryo dala ang isang bungkos ng iba't ibang bulaklak at 2 kandila. Nang marating nila ang puntod ng tatay ni Leia, ay maingat nilang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng lapida. Sinindihan naman ni Gloria ang mga kandila. Halos 5 taon na ang nakakalipas simula nang pumanaw ang tatay ni Leia. Namatay ito dahil sa isang malubhang sakit. Isang sakit na maaari sanang magamot kung nagkaroon lang sila ng sapat na pera noon. Naupo si Leia sa tabi ng puntod habang nakatitig sa pangalan ng kanyang ama sa lapida. Kung buhay pa sana si tatay,
Siguradong matutuwa siya sa napakalaking blessing na natanggap natin, Nay. Nakangiti ngunit malungkot na sabi ni Leia. Pero sigurado ako na kung nasaan man siya ay masaya siya para sa atin. Tugon naman ni Gloria. Tahimik silang nag-alay ng panalangin. Ipinagdasal ni Leia na sana ay wala ng sakit na nararamdaman ng tatay niya kung nasaan man ito ng sandaling yon. Matapos magdasal ay naramdaman ni Leia ang paghawak ng nanay niya sa kanyang kamay. Napatingin siya rito. Leia anak, napakalaking pagpapala ang dumating sa atin. Hindi natin dapat sayangin ito. Gamitin natin ito sa tama at sa maayos na paraan. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon, kaya dapat natin itong pahalagahan. Seryosong wika ni Gloria. Ngumiti si Leia at masuyo niyang pinisil ang kamay ng kanyang ina. Nang sandaling yun ay inihanda na niya ang sarili sa malalaking pagbabagong mangyayari sa buhay nilang mag-ina. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo sina Leia at Gloria sa bangko kasama si Attorney Manuel. Nang sandaling yon ay hindi pa rin ganap na makapaniwala si Leia sa napakagandang nangyayari sa buhay nilang mag-ina. Tinulungan siya ni Attorney Manuel na mag-open ng bank account at sinabi nito sa kanya kung bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yon. Miss Leia, importante na maging maingat ka sa perang iniwan ng iyong lolo. Iminumungkahi kung wag mong i-withdraw lahat. Ilagay mo ito sa inyong bangko para masiguro mong nasa ligtas na lugar ang pera. Paliwanag ni Attorney Manuel habang inaasikaso ang mga dokumento. Tahimik na tumango si Leia. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi pa siya nagkaroon ng ganong kalaking halaga sa buong buhay niya. Matapos ang ilang pirmahan at pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan, ay opisyal nang nailipat sa kanya ang perang ipinamana sa kanya ng kanyang lolo Ernesto. Habang inaabot kay Leia ng teller ang passbook at ATM card, ay saglit siyang natigilan. Bahagya siyang naluha at inisip na niya ang mga bagay na gagawin nila ng kanyang ina sa perang yon. Nang lumabas sila ng bangko, ay nagpasalamat si Leia kay Attorney Manuel. Matapos yon, ay nagdesisyon naman sina Leia at Gloria na bumisita sa sementeryo upang dalawin ang puntod ni Lolo Ernesto. Habang naglalakad sila patungo sa libingan ng matanda, napansin ni Leiang umiiyak na ang kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito upang iparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Nang makarating sila sa puntod ni Lolo Ernesto, maingat na inilapag ni Leia ang dala nilang mga bulaklak para rito. Pumikit siya at taimtim siyang nagpasalamat sa napakalaking biyayang ipinagkaloob nito sa kanilang mag-ina. Matapos ang kanilang pagbisita sa puntod ni Lolo Ernesto, ay unti-unting bumuo ng mga plano sina Leia at Gloria kung paano nila gagamitin ang perang kanilang natanggap. Hindi nila nais na basta lang gastusin yun dahil gusto nilang ilaan yun sa isang bagay na makabuluhan at pangmatagalan. Sa pag-iisip ng mag-ina ay naalala nila ang kanilang pinagmulan at yon ay ang kanilang pagiging magsasaka. Dahil doon ay nakabuo sila ng isang ideya. Naisip nilang bumili ng isang malaking lupain upang gawin yung farm resort. Matapos ang ilang buwang paghahanap, ay natagpuan nila ang perpektong lokasyon para sa negosyo na kanilang naisip. Isa yung malawak na lupain sa probinsya na napapalibutan ng luntiang kabundukan at malapit sa isang ilog. Sa lugar na yun nila napiling itayo ang kanilang farm resort. Nagkasundo ang mag-ina na pagsamahin ng modern at makalumang disenyo para sa resort na yon. Isang eco-friendly na resort kung saan maaaring maranasan ng mga magpupunta roon ang isang payapang buhay na mahirap mahanap sa syudad. Pinangalanan nila yung Paradiso Verde Farm Resort. Habang abala sa pagpapatayo ng resort, isang desisyon ang nabuo ni Leia. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang bagong responsibilidad bilang may-ari ng farm resort, ay nais pa rin niyang abutin ang kanyang pangarap na magkaroon ng mas mataas na edukasyon.
Matagal niya nang gustong maging isang agricultural entrepreneur upang magkaroon siya ng mas malawak na kaalaman sa agrikultura at negosyo. Napagtanto niyang ang tamang paghawak ng isang farm resort ay nangangailangan ng kaalaman sa sustainable farming, agritourism at business management. Kaya naman nagdesisyon siyang kumuha ng kursong agribusiness management sa isang prestiyosong universidad sa ibang bansa. Ngunit isang bagay ang pumipigil kay Leia upang mag-aral sa labas ng Pilipinas. At yun ay ang hindi siya sanay na malayo sa kanyang ina. Simula pagkabata, magkasama na sila. Hindi niya maatim na iwan itong mag-isa sa Pilipinas. Dahil doon ay nagdesisyon siyang isama si Gloria sa ibang bansa upang magsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Sa kabila ng pangamba ni Gloria na lumayo sa Pilipinas, ay napagtanto nitong isang magandang oportunidad yun, hindi lang para kay Leia, kundi para rin sa kanilang dalawa. Sa kanilang pag-alis, ipinagkatiwala nila ang Paradiso Verde Farm Resort sa isang pinagkakatiwalaan nilang tao, si Mang Domeng. Si Mang Domeng ay isang matandang kaibigan ng yumaong tatay ni Leia. Alam nilang nasa mabuting kamay ang kanilang negosyo sa pangangalaga ni Mang Domeng na isang batikang magsasaka. Makalipas ang ilang taon, ay tuluyan nang nabuksan ang Paradiso Verde Farm Resort sa publiko. Mabilis itong nakilala bilang isa sa pinakamagandang farm resort sa bansa. Isang lugar kung saan maaaring mag-relax sa mga bisita, matuto tungkol sa organikong pagsasaka, at maranasan ang tunay na buhay sa probinsya. Sa kabila ng pagiging abala sa kanilang buhay sa ibang bansa, masaya sina Leia at Gloria na patuloy na umaangat ang kanilang negosyo. Hindi sila nagkulang sa pag-monitor sa farm resort at tiniyak nilang maayos ang pamamalakad ni Mang Domeng doon. Sa bawat buwan na dumadaan ay patuloy ang pagpasok ng kita sa kanila. Isang patunay na hindi sila nagkamali sa desisyon nilang magtayo ng isang farm resort. Mabilis na lumipas ang mga taon at hindi na malaya ni Leang natapos niya na ang kanyang kursong agribusiness management sa universidad na pinasukan niya sa ibang bansa. Bilang pagdiriwang ng tagumpay niya, ay naisipan nilang mag-ina na magtungo sa isang cruise. Isang marangya at malaking barko ang kanilang sinakyan. Isang gabi, sa barko ay nakasuot si Leia ng isang eleganteng damit, habang si Gloria naman ay nakasuot ng simpleng bestida. Nasa itaas sila ng barko habang nagdi-dinner at mula roon ay tanaw nila ang kalangitang puno ng bituin. Maya-maya ay napangiti si Leia habang hawak ang baso ng wine. Alam mo, Nay, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari sa atin. Parang panaginip lang ang lahat. Dati sa palayan lang tayo nagtatrabaho, tapos ngayon, heto tayo, nasa isang cruise ship at pinagdiriwang ang pagtatapos ko ng pag-aaral. Masayang wika ni Leia. Lahat ng ito ay utang natin sa lolo mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magiging ganito. Alam ko, kung buhay pa siya, napakasaya niya para sa atin, anak. Nakangiting sambit naman ni Gloria. Malaki rin po ang contribution niyo sa lahat ng ito, Nay. Kung hindi dahil sa talino niyo sa paghahawak ng perang iniwan ni Lolo Ernesto, baka matagal nang naubos ang perang yun. Ikaw ang dahilan kung bakit maayos at matagumpay ang buhay natin ngayon. Tura ni Leia. Naniniwala kasi ako na ang yaman na madaling nakuha ay madali ring mawawala kung hindi mo ito pahahalagahan at gagamitin ng tama. Tumangutangong sabi ni Gloria. Muling nagsali ng wine si Leia sa kanyang baso. Nakatulala siya sa malawak na karagatan at bigla niyang naisip ang kanilang farm resort. Nay, kumusta na nga pala ang kita natin sa resort? Tanong ni Leia matapos uminom ng wine. Ngumiti si Gloria at kinuha ang tablet nito mula sa bag. Sandali anak at ipapakita ko sa iyo. Binuksan ni Gloria ang isang financial report sa tablet nito mula sa accounting software na ginagamit nila para sa kanilang negosyo. Iniabot ni Gloria ang tablet kay Leia.
Habang tinitingnan ni Leia ang total revenue, net income at expenses ng kanilang farm resort, ay hindi niya napigilan ng mapangiti. Grabe, Nay. Ang laki ng kita natin last month. Masayang bulalas ni Leia. Oo nga, anak. Salamat kay Mang Doming at sa mga empleyado natin. Talagang maganda ang takbo ng negosyo natin dahil sa kanila. Tugon ni Gloria. Pero dahil nabanggit mo na rin ang resort natin, may sasabihin pala ako sa'yo. Tumawag kasi sa akin si Mang Doming nung isang araw at may ilang bagay tayong kailangang ayusin sa resort. Dugtong ni Gloria. Napakunot noo si Leia. Anong mga kailangang ayusin sa resort, Nay? Tanong niya. May ilang cottage daw sa may lake area ang nasira dahil sa malakas na bagyo ng isang linggo. Saka kailangan din natin magdagdag ng outdoor lights sa garden area. Medyo madilim daw sa ilang bahagi nun tuwing gabi. Kaya may ilang guest na nagrereklamo. Sagot ni Gloria. Siguro mas okay kung solar-powered lights ang gamitin natin para mas tipid. Mungkahi ni Leia. Magandang ideya yan, anak. At panghuli, kailangan palitan ng ilang kahoy sa viewing deck natin. May ilang araw na raw na medyo marupok na at delikado kung hindi agad maaayos. Dugtong pa ni Gloria. Muling tumingin si Leia sa tablet at naisip niya kung gaano nakalayo ang kanilang narating kumpara sa buhay nila noon. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang kanilang dinner. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, ay napansin ni Leia ang nakatulala ang kanyang ina. Tila malungkot ito at may malalim na iniisip. Nay, may problema po ba? Bigla po kayong tumahimik dyan. Tanong ni Leia matapos ilapag ang kubyertos. Tumingin si Gloria sa kanya at ngumiti. Wala naman, anak. May naisip lang ako. Tugon ni Gloria. Ano pong iniisip nyo? Parang bigla na lang kayong nalungkot. Usisa ni Leia. Nagbuntong hininga si Gloria at saglit na tumingin sa malawak na karagatan. Namimiss ko na ang Pilipinas. Leia, simula kasi nang umalis tayo doon, kahit isang beses ay hindi natin nagawang bumisita kahit sandali. Oo nga, maganda dito. Pero iba pa rin ang buhay kapag nasa sarili mong bansa ka. Sagot ni Gloria. Alam nyo, Nay, ako rin. Namimiss ko na rin ang Pilipinas. Gusto niyo na po bang bumalik? Tutal, tapos na rin naman akong mag-aral dito Nakangiting sabi ni Leia. Ikaw anak, sigurado ka bang gusto mo nang umuwi? Nag-aalangang tanong ni Gloria. Tumango si Leia. Oo naman, Nay. Huwag kayong mag-alala. May ilang bagay lang akong kailangang ayusin dito pero pagkatapos nun, uuwi na tayo. Nakangiting tura ni Leia. Napangiti na rin si Gloria at kahit hindi na ito nagsalita pa, ay naramdaman ni Leia ang labis na kasiyahan ng kanyang ina sa kanyang sinabi. Para kay Leia, wala nang iba pang mas importante sa mundo kundi ang kasiyahan ng kanyang nanay. Makalipas ang halos isang linggo, ay nakasakay na sina Leia at Gloria sa eroplano pauwi ng Pilipinas. Hindi maitago ni Gloria ang kasabikan at panay ang kwento nito kay Leia ng mga bagay na gusto nitong gawin sa pagbabalik nila sa sariling bansa. Panay ang tingin nito sa labas ng bintana ng eroplano na parang hindi ito mapakali. Oh, Nay, relax ka lang. Matagal-tagal pa ang biyahe natin. Pabirong saad ni Leia sa kanyang ina. Pasensya ka na, anak. Hindi na kasi ako makapaghintay na makabalik tayo sa Pilipinas. Alam mo naman na hindi lang ang mismong Pilipinas ang namiss ko, kundi yung dati nating buhay. Yung simpleng buhay natin sa bukid at nagsasaka tayo. Ani Gloria. Natawa ng bahagya si Leia at umiling. Seryoso po kayo? Talagang namimiss niyo ang magsaka? Ang sakit kaya sa balat ng sikat ng araw. Biruin niyo ilang oras tayong nakabilad noon sa ilalim ng araw. Oo naman, namimiss ko rin yun. Kahit masakit sa balat ang magsaka yun naman ang bumuhay sa atin ng maraming taon. Hindi naman masama ang bumalik sa kung saan tayo nanggaling kahit nasa taas na tayo ngayon.
Tura ni Gloria. Biglang natahimik si Leia sa sinabi ng kanyang ina dahil tila may naglaro sa kanyang isipan. Muli siyang napatingin sa kanyang ina. Maya-maya ay napangiti siya nang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Nay, gusto niyo po ba talagang ma-experience ulit yung dati nating buhay na nagsasaka tayo? Tanong ni Leia. Napaangat ang kilay ni Gloria. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka nitong tanong. May farm resort na tayo, di ba? Pwede naman tayong bumalik sa buhay pagsasaka kahit saglit lang. Magpanggap tayo mga trabahador sa sarili nating farm resort. Tugon ni Leia. Naku, Leia, kung ano-ano na namang kalokohan ang naiisip mo. Natatawang wika ni Gloria. Ngumiti si Leia at nagpatuloy. Seryoso ako, Nay. Wala namang nakakakilala sa atin doon maliban kay Mang Doming. Magpapanggap tayong magsasaka sa farm resort natin kahit 1 week lang. Tapos saka tayo magpapakilala sa mga staff natin doon kung sino talaga tayo. Parang ang saya lang nun, di ba? Ay, ikaw talaga, Leia. Napaka-adventurous mo. Kung ano-anong naiisip mo. Naiiling na saad ni Gloria. Hinawakan ni Leia ang braso ng kanyang ina. So, payag na po kayo? Tanong ni Leia nang may kasabikan sa boses. Nag-isip sandali si Gloria at maya-maya ay tumango ito. Sige na nga, payag na ako. Pero kung magpapanggap tayong magsasaka sa farm resort natin, dapat ay kausapin na natin agad si Mang Doming. Saka hindi tayo pwedeng umasta na may-ari nun, ha? Tura ni Gloria. Mas lumawak ang ngiti ni Leia. Oo naman po. Hindi na ako makapaghintay na makarating tayo sa Pilipinas. Masayang wika ni Leia. Habang lumilipad ang eroplano ay may excitement na naramdaman si Leia sa gagawin nilang pagpapanggap na yon ng kanyang ina. Napagtanto niya na tama si Gloria. Walang masamang lumingon sa kung saan sila nanggaling bago nila naabot ang kanilang tagumpay. Hindi nagtagal ay nakarating na sina Leia at Gloria sa bahay nila sa Maynila na ipinagawa nila habang nasa ibang bansa sila. Malaki yon, moderno ang disenyo at napapaligiran ng malawak na bakuran. Napakalayo nun sa bahay na kinalakhan ni Leia na gawa sa kahoy at pawid. Nang makapasok sina Leia sa loob ng kanilang bahay, ay bigla siyang naluha. Noon kasi ay nangangarap lang sila ng isang komportabling tirahan at pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya nang magkaroon na ng katuparan ng pangarap nilang yon. Ang ganda pala ng bahay natin sa personal, anak. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ani Gloria habang nagpupunas ng luha. Ako rin po hindi makapaniwala. Ang dami natin pinagdaanan pero heto tayo ngayon. At hindi na rin ako makapaghintay na makita ang farm resort natin. Masayang sambit ni Leia. Pero, seryoso ka ba talaga sa sinasabi mong magpapanggap tayo bilang trabahador doon? Tanong ni Gloria. Tumawa ng bahagya si Leia at tumango. Oo naman po. Gusto kong maranasan ulit ang buhay sa bukid at gusto kong makita kung paano nga ba pinapatakbo ang resort natin mula sa pananaw ng mismong mga trabahador doon. Ani Leia. Kung ganon, tatawagan ko na si Mang Doming para mapag-usapan namin tong plano natin. Kailangang maihanda niya ng lahat bago tayo pumunta ron. Tura ni Gloria. Okay, Nay. Ikaw na makipag-usap kay Mang Doming. Ako naman po ay magpapahinga na muna. Ang haba ng biyahe natin at parang hinihila na po ako ng kama eh. Naiilang na wika ni Leia. Umakyat si Leia sa ikalawang palapag at bawat hakbang ay nagdala sa kanya ng halu-halong emosyon. Sa kanyang pagpasok sa sariling kwarto ay napahinto siya sa may pintuan at iginala niya ang paningin sa kabuuan ng kanyang malaking kwarto. Napabuntong hininga si Leia sa kamarahang lumapit sa kama at naupo roon. Noon ay nagkakasya lang sila ng kanyang ina sa isang maliit na silid kung saan halos hindi sila makagalaw sa sobrang sikip. Hindi na malaya ni Leia ang naluluha na naman pala siya. Maya-maya ay humiga siya sa malambot na kama
at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dami ng nangyari sa buhay nila, isa lang ang sigurado siya. Hindi niya kailanman kakalimutan kung saan sila nagsimula. Gabi na nang magising si Leia. Kahit paano ay nakabawi na siya ng tulog. Nang tumingin siya sa orasang nakasabit sa dingding, ay nalaman niyang 9:00 na ng gabi. Bumangon siya at lumabas ng kanyang kwarto. Nang makarating sa sala si Leia, ay nakita niyang nakaupo sa sofa ang kanyang ina habang nanonood sa TV. Nang mapansin siya nito ay agad itong ngumiti. Oh, mabuti naman at nagising ka na. Tara na, kumain na tayo. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Ani Gloria. Dapat po ay nauna na kayong kumain, Nay. Baka gutom na kayo eh. Tura ni Leia. Hindi pa naman ako sobrang gutom. Saka alam mo namang hindi ako sanay kumain nang hindi tayo magkasabay. Sabi ni Gloria. Kinuha nito ang remote at inoff ang TV. Napangiti si Leia sa narinig. Kahit noong mahirap pa sila, ay palaging magkasabay silang kumakain ng kanyang ina kahit ano pa ang ulam nila. Kahit asin ang ulam nila, para sa nanay niya ay mahalaga na sabay silang kakain. Isa yon sa mga nakasanayan nila na hindi na bago kahit noong nasa ibang bansa sila. Sabay silang nagtungo sa dining area. Nanlaki ang mga mata ni Leia na makita ang nakahain sa lamesa. Meron doong mainit na kanin, sinigang na baboy at pritong tilapia. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Tataba talaga ako pag uwi natin dito sa Pilipinas dahil sa mga luto mo, Nay. Natatawang biro ni Leia. Maganda nga yun eh. Sa ibang bansa nga, panay ang diet mo. Dapat ay bumawi ka dito ng pagkain. Nakangiting wika ni Gloria. Naupo na sila at bago sila kumain, ay nagdasal muna sila upang magpasalamat sa pagkain na kanilang pagsasaluhan sa gabing yun. Matapos magdasal, ay nagsimula ng kumain na mag-ina. Habang kumakain ay biglang may naalala si Leia. Oo nga pala, Nay. Nakausap niyo na po ba si Mang Domeng? Tanong ni Leia. Tumango si Gloria habang sumasandok ng sabaw ng sinigang sa mangkok nito. Oo, tinawagan ko na siya kanina. Natawa pa nga siya nung una. Akala niya nagbibiro ako. Ani Gloria. Natawa si Leia. Expected ko nang iisipin ni Mang Domeng na nagbibiro ka, Nanay. Siguro iniisip niya na bakit naman natin gugustuhin magpanggap bilang trabahador sa sarili nating farm resort, di ba? Sabi ni Leia. Pero nang ipinaliwanag ko na gusto nating maranasan kung paano ang totoong buhay ng mga nagtatrabaho roon, ay naintindihan niya naman ako. Kaya sa makalawa, pupunta na tayo ron para magsimula. Saad ni Gloria. Muling napangiti si Leia. Sa wakas kasi ay makikita na nila ang farm resort na una nilang naipundar mula sa ipinamana sa kanila ng kanyang lolo. Mabilis na lumipas sa mga araw, at dumating na rin ang pinakahihintay na araw ni Leia at Gloria. Ang araw kung kailan sila magpupunta sa kanilang sariling farm resort sa unang pagkakataon. Maaga pa lang ay handa na sila. Simpleng damit ang kanilang isinuot at kahit ang mga damit na inimpake nila kagabi ay simple lang din. Matapos ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sila sa Paradiso Verde Farm Resort. Agad silang sinalubong ni Mang Domeng at hindi nito napigilan ang mapangiti nang makita silang mag-ina. Mabuti naman at nandito na kayo, Ma'am Gloria at Ma'am Leia. Pagbati ni Mang Domeng. Mang Domeng, wag mo na kaming tawaging ma'am. Parang hindi mo naman kaibigan ng tatay niyan eh. Saka baka magtaka pa ang ibang nagtatrabaho rito kapag narinig ka nila. Paalala ni Leia. Napakamot sa batok si Mang Domeng. Oo nga pala, ipasensya na't nakalimutan ko. Hayaan nyo at hindi ko na kayo tatawaging ma'am. Ani ng matandang lalaki. Pero Mang Domeng, sigurado ka ba na walang nakakaalam na kami ang may-ari ng farm resort na ito bukod sa'yo? May kabang tanong ni Gloria. Ay oo naman ma'am. Gloria, nung binuksan itong farm resort nyo, wala naman kayo rito dahil nasa ibang bansa kayo. Kaya hindi alam ng mga trabahador kung sino talaga ang may-ari. Paniniguro ni Mang Domeng.
Napatingin si Leia sa paligid. Malawak at napakaganda ng lugar. Nakita niya ang mga nagtatrabahong magsasaka, ang mga nagtatanim at nag-aalaga ng hayop sa hindi kalayuan. Meron ding ibang guest na nasa pool area. Hindi nagtagal ay niyaya na sila ni Mang Doming na magtungo sa opisina ng manager ng buong farm resort na si Rosel. Nagbilin daw kasi si Rosel na nais muna nitong makita ang dalawang bagong magsasaka na inirekomenda ni Mang Doming. Pumasok sina Leia sa isang opisina na napakalamig dahil sa aircon. Napakalayo ng temperatura doon kumpara sa labas na sobrang init dahil sa tindi ng sikat ng araw. Nasa unahan nila si Mang Doming na tila kabadong-kabado. Sa gitna ng silid ay may isang babaeng nasa 40s ang nakaupo. Sa harapan ng babae ay isang lamesa na puno ng mga papel at kung ano-anong gamit. Tumatawa ang babae habang may kausap sa cellphone. Nang mapansin sila ng babae, ay nagpaalam na ito sa kausap sa cellphone at tumingin kay Mang Doming. Mang Doming, ano na naman itong naririnig ko tungkol sa problema sa taniman ng lettuce? Bilang farm manager, trabaho mo na nakatutok ka sa mga problema sa taniman dito. Mataray na tura ng babae. Ma'am Rosel, huwag ka mag-alala. Kumikilos na ako para ayusin yun. Hindi ko hahayaan na lumala pa ang sitwasyon sa taniman ng lettuce. Nakayukong tugon ni Mang Doming na para bang takot ito sa babaeng kausap. Siguraduhin mo lang, Mang Doming, ha? Dahil kung hindi, mapipilitan akong palitan ka. Alam mo ayokong may sumasablay dito. Tura ng babae. Napakuyom na mga kamao si Leia. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagsasalita ni Rosel kay Mang Doming. Matagal nang katiwala ng kanyang pamilya si Mang Doming sa farm resort na yon at alam niyang ginagawa nito ang lahat na makakaya nito para mapanatiling maayos sa mga taniman doon. Kahit gusto niyang sagutin si Rosel, ay pinigilan niya ang kanyang sarili dahil mabubulilyaso agad ang kanilang pagpapanggap bilang mga bagong trabahador. Sino pala ang dalawang kasama mo? Malamig na tanong ni Rosel. Ma'am Rosel, sila po pala yung mga bagong trabahador natin sa taniman. Si Leia at Gloria. Leia, Gloria, siya si Ma'am Rosel. Siya ang manager nitong buong farm resort. Pagpapakilala ni Mang Doming sa kanila at kay Rosel. Magandang umaga po, Ma'am Rosel. Bati ni Leia. Tiningnan ni Rosel sina Leia at Gloria mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat nito ang kanilang pagkatao. Sigurado ka bang marunong ang mga yan sa pagsasaka, Mang Doming? May halong pag-aalinlangan sa tonong yun ni Rosel. Mabilis na sumagot si Mang Doming. Ay oo, Ma'am Rosel. Galing sila sa sakahan na dati kong pinagtatrabahuhan. Marunong sila sa lahat ng gawain sa taniman. Napahalukip-kip ng braso si Rosel at baka sa mukha nito na hindi pa rin ito kumbinsido. Siguraduhin mo lang, Mang Doming, na maayos magtrabaho ang dalawang yan. Dahil kapag may kapalpakan silang ginawa, damay ka. Irap ni Rosel. Muling nanikip ang dibdib ni Leia. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang makapagsalita si Rosel. Para bang kung umasta ito ay ito ang may-ari ng kanilang farm resort. Pero kahit sila pa ang may-ari ay hindi nila tatratuhin ng gano'n ang kanilang mga trabahador. Matapos yun ay inutusan na ni Rosel si Mang Doming na itour sina Leia at Gloria sa buong resort. Anito, kailangan maging pamilyar sila sa mga pasikot-sikot doon. Agad namang tumango si Mang Doming at magalang na nagpaalam kay Rosel. Lumabas na sila ng opisina ni Rosel, ngunit hindi pa rin napawi ang inis sa dibdib ni Leia. Dahil sa kanyang nasaksihan, ay naisip niyang isangang magandang desisyon na magpanggap sila ng kanyang inang trabahador sa sarili nilang farm resort. Kailangang makita at maranasan nila mismo kung paano pinapatakbo ang farm resort nila. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay sinimula ni Mang Doming, Leia at Gloria ang paglilibot sa farm resort. Habang naglalakad ay hindi napigilan ni Leia na mapahanga sa ganda ng lugar. Hindi siya makapaniwalang sa kanila ang farm resort na yon. Maya-maya ay huminto sila sa malawak na taniman ng mga gulay.
Dito nagtatrabaho ang karamihan sa mga trabahador. Mga kamatis, talong, sitaw at marami pang ibang inaalagaan dito. Panimula ni Mang Doming. Nang naglalakad sina Lea sa taniman, ay napansin niyang maayos ang mga gulay na nakatanim at lahat ng magsasaka ay maayos na nagtatrabaho. Ang lawak pala talaga ng taniman dito. Bulalas ni Gloria habang tinitingnan ang mga hanay ng gulay. Tama ka dyan, Gloria. Dito nagmumula ang karamihan sa mga sangkap na ginagamit sa restaurant ng resort. Fresh lahat. Sagot ni Mang Doming. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang malawak na lupain kung saan naroon ang mga inaalagaang hayop sa resort. May mga kambing na ngumunguya ng damo, mga manok na malayang gumagala, at baboy na nakahiga sa ilalim ng kanilang kulungan. Meron din doong mga kabayo, baka, kalabaw at iba't ibang ibon. Bukod sa mga gulay, nagpo-produce din tayo ng fresh meat at poultry para sa restaurant. Pero hindi biro ang mag-alaga ng ganito karaming hayop, kaya mas marami ang nagtatrabaho dito. Ani Mang Doming. Matapos makita ang taniman at mga hayop, ay tumungo naman sila sa pool area ng resort. Malinaw at asul na asul ang tubig sa pool na napapalibutan ng mga lounge chairs at maliliit na cottage. Ilang guests ang naroon habang naliligo at nagre-relax sa ilalim ng araw. Sunod nilang pinuntahan ang activity area. Naroon ang zipline, obstacle courses at iba't ibang activity para sa mga guest. Dito gustong-gustong pumunta ng mga bisita. Marami nagpapareserve dito sa resort nyo dahil merong activity area dito. Mabenta kasi ito lalo na sa mga may team building at family outing. Paliwanag ni Mang Doming. Sa dulo ng kanilang paglilibot, nakarating sila sa isang tahimik na bahagi ng resort. Pumasok sila sa isang open na kubo sa tabi ng lawa. Malinis at presko ang hangin doon. Sa gilid ng lawa ay may ilang guest na namimingwit ng tilapia. Umupo sila sa loob ng kubo habang pinagmamasdan ang mapayapang tanawin. Ilang sandali silang tahimik bago nagsalita si Lea. Mang Domeng, kanina sa opisina hindi ko nagustuhan kung paano kayo pagsalitaan ni Rosel. Ani Lea. Napangiti ng bahagya si Mang Domeng ngunit halatang may lungkot sa mga mata ng matanda. Sanay na ako kay Ma'am Rosel, Lea. Teka, ganun ba siya palagi? Tanong ni Gloria. Tumango si Mang Domeng. Hindi lang sa akin ganon. Ganon siya makitungo sa halos lahat ng nagtatrabaho rito. Lalo na sa mga nagtatrabaho sa taniman at sa mga mabababa ang posisyon. Tugon ni Mang Domeng. Baka naman may pinagdadaanan lang siya. Malay mo, may personal na problema siya. Hula ni Gloria. Umismid si Lea. Kahit na, hindi naman tama na dinadala niya ang problema niya sa trabaho. Wika ni Lea. Kaya nga maganda rin ang naisip nyo na magpanggap bilang trabahador dito. Mas makikita nyo kung paano talaga ang kalagayan ng ilang nagtatrabaho rito. Ani Mang Domeng. Nagkatinginan sina Lea at Gloria. Ano pong ibig niyo sabihin? May pagtatakang tanong ni Lea. Ayoko na magsalita tungkol dyan, Lea. Kayo na bahalang makakita at makaalam. Tugon ni Mang Domeng. Biglang nagkaroon ng kaba sa dibdib ni Lea. Hindi nagtagal ay sinabi na ni Mang Domeng na kailangan na nilang magsimulang magtrabaho at baka mapagalitan pa sila ni Rosel. Lumabas na sila ng kubo at habang naglalakad ay hindi mawala sa isip ni Lea ang mga sinabi ni Mang Domeng. Sa ilalim ng maganda at payapang anyo ng farm resort nilang mag-ina ay tila may isang bagay na nagkukubli sa likod nun. Isang bagay na naghihintay lamang na matuklasan nila. Agad na nagtungo sina Lea at Gloria sa taniman ng gulay upang simulan ang kanilang unang araw bilang mga trabahador sa sarili nilang farm resort. Nakasuot sila ng damit na may mahabang manggas upang protektahan ang braso nila sa init ng araw. Pagdating nila sa taniman, ay sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw at halimuyak na mga nakatanim na gulay. Naroroon na ang ilang trabahador na abala sa pagtatanim, pag-aalis ng damo at pagdidilig.
Hindi na sila nagsayang ng oras at nagsimula na silang tumulong sa mga gawain sa taniman. Naramdaman ni Leia ang saya habang nagtatanim sila ng binhi sa lupa dahil lumaki siya na ginagawa ang ganong trabaho. Habang abala sila sa trabaho, ay may ilang guest na dumaan sa taniman. Isa sa kanila ay isang lalaki na halatang may alam din sa agrikultura. May dala itong notebook at mukhang interesado sa pamamaraan ng pagtatanim sa farm resort. Excuse me, pwede bang magtanong? Bati ng lalaki sa kanilang lahat. Nagtinginan ng ibang trabahador at tila walang gustong sumagot. Dahil doon ay si Leia na ang humarap sa lalaki. Magandang umaga po, sir. Sige po, ano pong itatanong nyo? Tura ni Leia sa lalaki. Gusto ko lang malaman kung anong klase ng pataba ang ginagamit niyo rito. At paano niyo nasisigurong tama ang distansya ng bawat tanim? Tanong ng lalaki. Ang ginagamit po namin ay organikong pataba galing sa compost ng mga tuyong dahon at dumi ng hayop mula sa farm. Mas natural po yun at hindi nakakasama sa lupa sa katagalan. Sa distansya naman, may sinusunod po kaming spacing guide depende sa klase ng tanim. Halimbawa, ang kamatis ay kailangan may pagitan na 45 centimeters bawat isa para may sapat silang espasyo kapag malaki na sila. Confident at nakangiting sagot ni Leia. Napangiti ang guest at tumango. Impressive! Alam na alam mo ang ginagawa mo. Siguro matagal ka nang nagtatrabaho rito. Maraming salamat po, sir. Ani Leia. Paano naman ang irrigation system niyo rito? Mukhang hindi kayo gumagamit ng traditional sprinkler. Usisa pa ng lalaki. Opo. Gumagamit po kami ng drip irrigation system para mas makatipid sa tubig at siguradong makakarating sa ugat ng tanimang tamang dami ng tubig na kailangan nila. Sagot ni Leia sa tanong ng lalaki. Habang kausap ni Leia ang lalaking guest, ay hindi niya namalayang kanina pa pala may isang pares na mga matang nakatitig sa kanya. Si Rosel. Nakatayo ito hindi kalayuan at may matalim na titig sa kanya. Nang matapos ang usapan ni Leia at ng guest ay lumapit si Rosel. Halatang hindi ito natuwa sa kanyang nasaksihan. Ang dami mong alam ha. Parang nakapag-aral ka ng koleyo. Ani Rosel habang nakataas ang isang kilay. Saglit na natigilan si Leia pero mabilis niyang itinago ang pagkabahala. Hindi siya pwedeng magpahalata kay Rosel na sadyang may malawak siyang kaalaman sa agrikultura. Mahilig lang kasi ako magbasa ng mga aklat tungkol sa halaman at pagtatanim. Kahit hindi ako nakapag-aral ng koleyo, natutunan ko ang lahat ng yun sa pagbabasa. Pagsisinungaling ni Leia. May pagdududang tiningnan ni Rosel si Leia pero hindi na ito nagsalita. Maya-maya ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Leia dahil hindi na nagtanong pa si Rosel sa kanya. Pakiramdam niya kasi ay nagdududa na ito sa kung sino ba talaga siya at bakit ang dami niyang alam sa proseso na ginagawa sa taniman kahit unang araw pa lamang niya roon. Natapos na ang buong araw na pagtatrabaho ni Leia at Gloria sa farm resort at nasa isa sa mga kwarto na sila ng mga trabahador. Nakahiga na sila para matulog. Sa kwarto nila ay may isang kama, electric fan, maliit na lamesa at 2 upuan. Nasa isang sulok naman ang kanilang mga bag na naglalaman ng mga damit at ilang personal nilang gamit. Maya-maya ay napabuntong hininga si Gloria at tumagilid paharap kay Leia. Leia, sa susunod ay hinay-hinay ka lang sa pagsagot sa mga guest, lalo na kapag nandyan si Rosel. Tura ni Gloria. Kaya nga, Nay, hindi ko sinadya yung nangyari kanina. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko nang magtanong yung isang guest. Parang automatic na lang akong sumagot, Nay. Tugon ni Leia. Kaso nakita mo naman ang reaksyon ni Rosel, di ba? Masyado siyang mapanuri. Pakiramdam ko kapag may kaunting hindi tugma sa mga kilos natin, maghihinala siya kung sino ba talaga tayo. Ani Gloria. Hindi ko po kasi akalaing naroon pala siya. Sa susunod mag-iingat na po ako. Sambit naman ni Leia. Alam mo anak, sa totoo lang ay hindi ako komportable kay Rosel. Kanina nung nakita ko kung paano niya kausapin si Mang Domeng, parang may bumara sa lalamunan ko. Ang bastos ng tono niya, Leia.
Parang gusto ko siyang pagsabihan pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Gaya ng sinabi ko kanina, baka may pinagdadaanan lang siya o kaya naman baka hindi maganda ang araw niya. Pag-amin ni Gloria. Nag-isip si Leia. Totoo ang sinabi ni Gloria. Si Rosel ay hindi lang mataray. Malakas ang pakiramdam niya na merong malalim na dahilan sa likod ng ugali nito. Bigyan pa natin siya ng ilang araw. Baka naman may pinagdadaanan lang talaga siya. Tingnan muna natin kung paano siya makitungo sa ibang trabahador at sa mga guest. Turan pa ni Gloria. Hindi na nagsalita si Leia. Huminga siya ng malalim at ipinikit na ang kanyang mga mata. Kailangan niya ng mahabang tulog dahil pagod na pagod siya sa maghapong pagtatrabaho. Sa mga sumunod na araw ay unti-unting napansin ni Leia ang tunay na kulay ni Rosel. Sa unang tingin, isa itong profesional at masipag na manager na laging nakangiti at maayos na nakikitungo sa mga guest, lalo na sa mga mayayamang bisita ng farm resort. Ngunit sa likod ng magandang imahe nito, ay ibang-iba ang trato nito sa mga ordinaryong trabahador. Sa taniman ng gulay ay madalas na pinagagalitan ni Rosel ang mga magsasaka. Kahit paanong gawin ng mga ito, ay tila hindi siya nasisiyahan. Minsan nakikita ni Leia na kahit nasa ilalim ng matinding sikat ng araw ang mga trabahador, ay patuloy pa ring pinagtatrabaho ni Rosel ang mga ito. Kahit wala namang mali, ay pilit itong naghahanap ng rason para mamintas. Sa mga nag-aalaga ng hayop, ay ganun din si Rosel. Minsan, nakita ni Leia kung paano sinermo na ni Rosel ang isang trabahador dahil anito ay napakadumi ng kulungan ng mga baboy kahit kakalinis lang ng kulungan. Hindi rin ito nag-aalangan na magtaas ng boses sa mga trabahador kahit pa may mga guest na nakakakita na para bang nais nitong ipakita sa lahat na nakakataas siya. Napansin ni Leia, para kay Rosel ay walang karapatang mapagod o magkamali ang mga trabahador. Ngunit kapag may mayayamang guest na dumarating ay nagiging ibang tao si Rosel. Nagiging maamo ang boses nito at laging nakangiti at punong-puno ng paggalang. Para bang ibang personalidad ang lumalabas mula rito sa mga ganong pagkakataon. Bukod doon ay napansin din ni Leia ang paraan ng pakikitungo ni Rosel kay Erica, ang reservations manager ng resort. Tila ginagawang personal assistant ni Rosel si Erica at gusto nito na palaging nakabuntot dito si Erica na parang isang alipin. Madalas nitong utusan si Erica sa mga bagay na hindi naman sakop ng trabaho nito. Ramdam ni Leia na takot si Erica kay Rosel, kaya palagi nitong sinusunod ang lahat ng utos ni Rosel. Mas lalo pang nadismaya si Leia nang mapansin niyang lahat ng malapit kay Rosel sa farm resort ay hindi masipag magtrabaho. Ang ilan sa mga yun ay inuuna pang pag-upo at kwentuhan kaysa ang magtrabaho. May ilang trabahador na halatang malakas ang loob na magpahinga ng matagal dahil alam nilang malapit sila kay Rosel, samantalang ang ibang empleyado ay halos hindi makapagpahinga dahil laging minamatyaga ni Rosel. Habang tumatagal ay mas luminaw kay Leia ang hindi makatarungang sistema sa farm resort. Malinaw na meron doong favoritism, pang-aapi, at maling pamamalakad sa ilalim ng kamay ni Rosel. Isang umaga, habang abala si Leia sa pagtatrabaho sa taniman, ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao na kasama ni Rosel. Nakangiti ito at tila may pinapaliwanag habang naglalakad. Nang bahagyang lumapit sina Rosel sa taniman, ay malinaw niyang narinig ang pinag-uusapan ng mga yon. Napakaganda naman pala ng farm resort mo, Rosel. Hindi ko akalain na makakapagpatayo ka ng ganito kalaking negosyo. Ikaw na talaga ang pinaka-successful sa batch natin. Grabe ka na talaga ngayon. Wika ng isang babaeng naka-shades at nakasuot ng mamahaling damit. Oo nga, kung matatandaan ko nun sa klase natin ikaw yung palaging mahina sa recitation at hirap sa exams. Paano ka naman naging successful na negosyante bigla? Sabat naman ng isang lalaki. Malakas na tumawa si Rosel. Bilog kasi talaga ang mundo. Hindi naman kasi basihan ang talino sa eskwelahan para maging matagumpay sa buhay. Sabi nga nila, ang sipag at diskarte ang tunay na puhunan sa negosyo. Kaya heto,
Dahil sa pagsisikap ko ay nagkaroon ako ng ganito kalaki at kagandang farm resort. May pagmamalaking wika ni Rosel. Napahinto si Leia sa kanyang ginagawa. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala sa narinig niya. At dahil gusto kong maging special ang class reunion natin, hindi nyo na kailangan maghanap pa ng ibang venue. Dito na lang natin gaganapin ang class reunion natin. Sagot ko ang venue at foods. Patuloy ni Rosel habang may pagmamalaki sa mukha. Natuwa ang mga kasama ni Rosel sa sinabi nito. Ngunit para kay Leia, isang matinding galit ang unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Napatiimbagang siya at pinigilan niya ang sarili na sumugod at kumprontahin si Rosel sa harap ng lahat ng kasama nito. Hindi siya makapaniwala kung paano nito nagagawang angkinin ng isang bagay na hindi naman talaga nito pagmamay-ari. Isang gabi, habang nasa kwarto nila sa farm resort, ay hindi mapakali si Leia habang naglalakad-lakad sa loob ng maliit nilang kwarto. Maya-maya ay umupo siya sa gilid ng kama at napailing. Huminga siya ng malalim habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa tuwing bumabalik sa isipan niya ang sinabi ni Rosel kanina, ay hindi niya maiwasang magalit at mainis. Ano bang nangyayari sa'yo, Leia? Para kang hindi mapaanak na pusa. Puna ni Gloria kay Leia. Nay, may sasabihin ako sa inyo. May kailangan po kayong malaman. Tura ni Leia. Oh, ano yun? Napakunot ang noong tanong ni Gloria. Nakita ko si Rosel kanina nakasama ang mga dati niyang kaklase at narinig ko ang pinag-uusapan nila. Sinabi niya sa mga kasama niya na siyang may-ari ng farm resort natin. At hindi lang yun. Sinabi pa niya na dito gaganapin ang class reunion nila at sagot na niya ang venue at ang pagkain. Saan siya kukuha ng panggastos? Siyempre sa pondo ng farm resort natin. Hindi ba't sobra na yun, Nay? Galit na pahayag ni Leia. Napayuko si Gloria at hindi nagsalita. Para bang may malalim itong iniisip. Nay, hindi tayo pwedeng manahimik na lang. Dapat may gawin tayo. Dapat ay matigil na ang kasamaan ng Rosel na yon. Mariing sabi ni Leia. Huwag tayong magdesisyon agad, Leia. Mainit pa ang ulo mo. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos habang mataas pa ang emosyon mo. Tugon ni Gloria. Pero Nay, Leia, naiintindihan kita. Galit din ako sa ginawa niya. Pero kailangan natin pag-isipan ang magiging hakbang natin. Alam ko na hindi lang basta negosyong inaangkin niya. Ang farm resort na ito ay bunga ng dugot pawis ng Lolo Ernesto mo. Hindi ko papayagan na basta na lang niya angkinin ang lahat ng ito kahit pang intensyon niya ay magyabang lang. Pero kailangang tama ang paraan natin ng pagtuturo ng leksyon sa kanya. Paliwanag ni Gloria kay Leia. Natahimik si Leia at doon niya napagtanto na tama ang kanyang ina. Pero kahit alam niyang may punto si Gloria, ay hindi pa rin niya maintindihan kung saan kumukuha ng kapal na mukha si Rosel na magsabi sa ibang tao ng ganong kasinungalingan. Isang umaga, habang abala sina Leia at Gloria sa pagtatanim ng gulay, ay may ingay na pumunit sa katahimikan ng farm resort. Mula sa direksyon ng pool area, ay may narinig silang sigawan na tila nagmumula sa isang mainit na pagtatalo. Napahinto si Leia sa ginagawa at napatitig sa ina. Nay, parang may gulo sa pool area. Pabulong niyang wika. Napatingin din si Gloria sa pinagmumula ng ingay. Oo nga, pero wag na tayo makialam, Leia. Trabaho natin ang asikasuhin natin at hindi ang away ng iba. Tura ni Gloria. Ngunit hindi nakinig si Leia. Iniwan niya ang kanyang hawak na pala at mabilis na nagpunta sa pool area. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng kanyang ina sa kanya. Pagdating niya roon ay nakita niyang si Rosel ang kausap ng isang babaeng guest na halatang galit na galit. Namumula ang mukha nito habang diretsyong kinakausap si Rosel na mukhang naiinis din ngunit pinipigilan lang ang sarili. Hindi na nagdalawang isip si Leia. Lumapit siya at magalang na sumingit sa pagtatalo ng dalawa. Excuse me po, ano pong problema dito? Tanong ni Leia. Mabilis siyang nilingon ni Rosel. Leia,
lumayas ka rito. Hindi mo problema ito kaya huwag kang sumausaw. Asik ni Rosel. Ngunit bago pa makaalis si Leia, ay biglang nagsalita ang matandang babaeng guest. Ay hindi! Gusto kong may ibang kausap. Baka mas mabuti pang ibang trabahador ng resort ang makausap ko kesa sa isang manager na makiti ng utak. Nanlaki ang mga mata ni Rosel sa sinabi ng matandang guest. Napakagatlabi si Leia. Halos mamula na siya sa pagpigil ng kanyang tawa sa reaksyon na yun ni Rosel. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Leia bago niya hinarap ang galit na guest. Pasensya na po, ma'am. Ano po bang nangyari? Ano po bang naging problema? Tanong niya sa mahinahong tono. Nag-order ako ng pasta sa restaurant nyo. Sinabi ko nang alisin ang hipon dahil may allergy ako. Paulit-ulit ko yung sinabi sa waiter. Pero pagdating ng order ko, may hipon pa rin. Buti na lang at napansin ko bago ko pa makain. Alam mo ba kung gaano kalala ang allergy ko? Pwede akong mamatay kung sakali. Galit na wika ng babaeng guest. Pero nakausap niyo na po ba ang kitchen staff tungkol dito? Tanong ni Leia. Hindi ako nakipag-usap, kundi ang manager ninyo. Pero imbes na pagalitan ng chef o kahit man lang i-address ang concern ko, ang sabi niya ay hindi ang menu at mga chef nyo ang mag-a-adjust sa guest, kundi ang guest ang dapat na mag-adjust. Can you believe that? Napaka-unprofessional! Sagot ng guest habang diretsyong nakatingin kay Rosel. Hindi makasagot si Rosel at naniningkit lang ang mga mata nito habang nakikinig. Pasensya na po talaga, ma'am. Naiintindihan ko po kung gaano kahalaga ang dietary restrictions lalo na kapag may allergy. Wag po kayo mag-alala. Sisiguraduhin po namin na hindi na ito mauulit. Ani Leia at bahagya pa siyang yumukod. So, anong gagawin niyo tungkol dito? Tanong ng babae. Bilang paumanhin po ng resort, magbibigay po kami ng isang libreng overnight stay para sa inyo. Maaari po kayo mag-relax at enjoy ang amenities namin nang walang inaalala. Nakangiting sagot ni Leia. Napataas ang kilay ng babae pero unti-unting lumambot ang ekspresyon nito. Well, kung ganyan lang sana ang naging approach ng manager nyo kanina, hindi na sana lumaki pa ang isyong ito. Saad ng matandang guest. Pasensya na po ulit. Malumanay na sabi ni Leia. Tumingin ang babaeng guest kay Rosel at inirapan ito. At ikaw, matuto ka sa kanya. Ganyan ang pakikipag-usap sa guest at hindi gaya ng ginawa mo kanina. Naturingan ka pa namang manager, pero hindi ka marunong mag-handle ng situation na gaya nito. Mataray nitong turan kay Rosel. Matapos yon ay umalis na sa pool area ang babaeng guest at kahit papano ay nakahinga na ng maluwag si Leia. Nang wala na ang matanda, ay agad na bumaling si Rosel kay Leia. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Anong karapatan mong makialam sa problema ng resort? Hindi mo trabaho yon. Ang dapat mong inaatupag ay ang mga tanim na gulay at hindi ang mga guest. Isa kang magsasaka, Leia. Huwag mong kalimutan ang lugar mo! Mariing tura ni Rosel. Nanatili lang nakalmado si Leia. Hindi niya hinayaan na masindak sa pagsigaw nito. Kung hindi ako nakialam, baka mas lumala ang problema. Malalagay sa matinding kontrobersya ang farm resort kung pinabayaan lang natin ang reklamo ng guest. Isipin mo kung hindi ko siya napakalma, malamang galit pa rin siya hanggang ngayon. At ano sa tingin mo ang gagawin ng isang galit at unsatisfied na customer sa panahon ngayon? Isang post lang sa social media, Rosel. Isang kwento lang ng pangit na experience. Babagsak itong farm resort mo. Nang uuyam na paliwanag ni Leia. Nakita niyang saglit na nanlaki ang mga mata ni Rosel sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Mariing tanong nito at halatang kinabahan nito. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Leia. Narinig kong usapan niyo ng mga dati mong kaklase. Narinig kong sinabi mong ikaw ang may-ari ng farm resort na ito. Nakakalokong tugon ni Leia. Tila umurong ang dila ni Rosel sa sinabing yun ni Leia. Pinagpawisan nito at namutla. Matapos ang ilang segundong pananahimik ni Rosel, ay humakbang ito palayo.
Sinundan ito ni Leia ng tingin at nang tuluyan ng mawala sa kanyang paningin si Rosel, ay isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Simula ng pangyayaring yon, ay lalo pang tumindi ang galit ni Rosel kay Leia. Hindi na nito pinalampas ang kahit anong pagkakataon para pahirapan siya. Tuwing may mabibigat at mahihirap na gawain sa farm resort, ay si Leia lagi ang inuuna nitong utusan. Kung dati ay hati-hati ang trabaho sa taniman, ngayon ay ipinapasa lahat kay Leia ang mga gawain. Mula sa pagbubunot ng mga damo, pagbubuhat ng mabibigat na sako ng pataba, hanggang sa walang tigil na pagdidilig sa malalawak na pananim sa ilalim ng tirik na araw. Minsan pa nga, kahit tapos na siya sa kanyang gawain, ay may ipapagawa pang panibago si Rosel na halatang sinasadya nito para pahirapan siya. Ngunit hindi yun ang naging sapat na dahilan para sumuko si Leia. Sanay siya sa ganong klase ng trabaho. Lumaki siyang nagtatrabaho bilang magsasaka at sanay siya sa mabibigat na gawain kahit matagal niya na yung hindi ginagawa. Doon na napansin ni Leia ang totoong ugali ni Rosel. Kapag pakiramdam ni Rosel ay kinakalaban ito ng isang tao o trabahador sa resort, ay hindi ito harapang gumaganti. Sa halip, ginagamit nito ang posisyon nito upang gawing miserable ang buhay ng isang trabahador. Hindi patas lumaban si Rosel. Hindi nito kayang harapin ng diretsyo ang mga kinaiinisan nito. Kaya ginagamit nito ang pagiging manager ng farm resort para iparamdam ang galit nito sa ibang paraan. Isang hapon, habang abala si Leia sa pagkuha ng pataba sa lupa, ay nakarinig siya ng malakas na boses mula sa manukan. Napatingin siya roon at nakita niya si Rosel na pinapagalitan ang isang matandang trabahador. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko, Mang Cesar? Ilang beses ko bang uulitin na gusto kong maayos ang kulungan ng mga native na manok? Yan ang palaging ino-order ng mga tao sa restaurant. Bakit ba hindi mo nagagawa ng maayos ang trabaho mo? Sigaw ni Rosel habang nakaturo kay Mang Cesar. Pasensya na po, Ma'am Rosel. Ginagawa ko naman pong lahat ng makakaya ko. Pero may iba pa po kasi akong ginagawa bukod sa pag-aasikaso sa manukan. Nakayukong paliwanag ni Mang Cesar. Puro ka palusot! Ang tagal-tagal mo na dito pero parang hindi ka pa rin natututo. Galit na bulyaw ni Rosel at malakas nitong itinulak si Mang Cesar. Napasinghap si Leia sa gulat nang makita niyang bumagsak si Mang Cesar sa lupa. Napangiwi ang matanda at halatang nasaktan ito. Hindi pa nakontento si Rosel. Kinuha nito ang isang lagayan ng patuka at walang awang isinabo yon sa matanda. Tumalsik ang butil-butil na pagkain ng manok sa mukha at damit ng kawawang trabahador. Huwag kang tatanga-tanga sa trabaho, Mang Cesar. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang dito. Mariing sabi ni Rosel. Hindi na nakapagpigil si Leia at mabilis siyang lumapit kina Rosel at Mang Cesar. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng matanda dahil sa takot habang nakaupo pa rin sa lupa. Agad na tinulungan ni Leia si Mang Cesar na makatayo. Bahagyang napangiwi si Mang Cesar na parang merong masakit dito, kaya lalo siyang nag-alala. Ikaw naman, Leia. Mahilig ka talagang makialam sa hindi mo dapat pinapakialaman. Sigaw ni Rosel ng punong-puno ng inis. Bumaling si Leia kay Rosel ng may matigas na tingin. Mali ang ginagawa mo, Ma'am Rosel. Kung may pagkukulang o pagkakamali si Mang Cesar, hindi mo siya kailangan sigawan at saktan. Mariing sagot ni Leia. At sino ka para sabihin sa akin kung paano ko dapat disiplinahin ang mga tauhan ko? Manager ako dito, Leia. Ikaw, isa ka lang magsasaka sa taniman. Matuto kang lumugar. Matalim ang mga matang wika ni Rosel. Hindi natinag si Leia. Ang pagiging manager mo ba ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na mambastos at manakit ng mga tao? Kung may nagawa ngang mali si Mang Cesar, dapat kinausap mo siya ng maayos. Sagot ni Leia. Tumiim ang bagang ni Rosel at humakbang ito palapit kay Leia. Hindi mo ko dapat kinakalaban, Leia. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. May pagbabantang sabi ni Rosel. Pasensya ka na, pero hindi ako natatakot lumaban kung alam kong tama ako at mali ang kinakalaban ko. Matapang na tugon ni Leia.
Tahimik na nagpalitan ng tingin ng dalawa. Hanggang sa biglang tumawa ng mapait si Rosel at umatras. Masyado kang matapang, Leia. Pero ito ang tandaan mo. Kapag napuno ako sa'yo, hindi lang ikaw ang mawawalan ng trabaho. Pati ang nanay mo. Sisiguraduhin kung pareho kayong mawawala sa farm resort na ito. Banta ni Rosel. Hindi na hinintay ni Rosel ang sagot ni Leia. Tumalikod na ito at malalaki ang mga hakbang na lumayo. Pinanood muna ni Leia ang papalayong si Rosel at nang mawala na ito sa paningin niya ay saka siya bumaling kay Mang Cesar. Nakangiwi pa rin ito. May awang humaplo sa puso niya dahil para sa kanya, matanda na si Mang Cesar para itrato ng ganon. Mang Cesar, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Leia na may kasamang pag-aalala. Ayos lang ako, Rosel. Medyo napasama lang ang bagsak ko. Masakit ng kaunti ang balakang ko eh. Tugon ni Mang Cesar. Baka po may pilay o pamamaga na hindi pa ninyo nararamdaman. Tulungan ko na po kayong pumunta sa klinik para matingnan. Nag-aalalang sambit ni Leia. Naku, hindi na. Baka kapag may pilay ako hindi pa ako hayaan na magtrabaho. Tanggi ng matandang lalaki. Huwag niyo pong isipin yun. Kahit ibigay ko po sa inyo ang sahod ko kapag hindi kayo pinagtrabaho. Baka kapag pinabayaan niyo yan, mas maging malaki pa ang problema niyo. Mas mabuti na po ang sigurado tayo. Giit ni Leia. Napabuntong hininga si Mang Cesar. Sa bagay, may punto ka. Salamat Leia. Anito sabay ngiti. Maingat na inalalayan ni Leia si Mang Cesar sa paglalakad. Nakita niyang bahagyang nanginig ang tuhod nito, kaya mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso nito upang hindi ito mabuwal. Habang naglalakad sila papunta sa klinik, ay ramdam ni Leia ang bigat ng katawan ni Mang Cesar na bahagyang dumidepende sa kanya. Kahit sanay siya sa mabibigat na gawain, ay iba pa rin ang dalang bigat sa puso niya na makita ang isang nakatatanda sa ganung kalagayan. Sinulyapan ni Leia si Mang Cesar at hindi niya naiwasan na maalala rito ang kanyang namayapang tatay. Kung siya ang nasa lugar ng anak ni Mang Cesar at nalaman niya ang nangyari rito ay talagang masasaktan siya. Wala naman sigurong anak na gustong maapi ang kanilang magulang. Ay, mas sumasakit na ang balakang ko, Leia. Daing ni Mang Cesar. Kaunting tiis na lang po, Mang Cesar. Medyo malapit na po tayo sa klinik. Mahinang sabi ni Leia. Walang sinabi ang matanda. Pero nakita ni Leia ang bahagyang pagluha nito. Alam niyang hindi lang sakit ng katawan ang dinadala nito, kundi pati ang sakit ng kalooban dahil sa ginawa dito ni Rosel. Habang inaalalayan ni Leia si Mang Cesar patungo sa klinik, ay biglang lumapit sa kanila si Erica. Ito ang reservations manager ng farm resort na palaging nakabuntot kay Rosel. Hoy, anong ginawa mo sa tatay ko? Singhal ni Erica kay Leia. Inalis nito ang pagkakakapit ni Leia sa braso ni Mang Cesar. Medyo nagulat si Leia nang malaman na tatay pala ni Erica si Mang Cesar. May pag-aalalang humarap si Erica sa ama nito. Bakit parang hirap ka maglakad, tay? Anong ginawa sa'yo ni Leia? Galit na tumingin si Erica kay Leia na para bang isa siyang kriminal. Umiling si Leia. Hindi ako ang nanakit sa kanya. Tanggi ni Leia. Talaga? Hindi ako naniniwala sa'yo. Mariing sagot ni Erica. Huwag ka mambintang kung hindi mo alam ang nangyari. Si Rosel ang may gawa nito kay Mang Cesar. Matigas na sabi ni Leia. Natigilan si Erica. Para bang bigla itong nawalan ng boses, pero halata ang gulat sa mukha nito. Anong ibig mo sabihin? Hindi! Hindi ito magagawa ni Rosel sa tatay ko. Umiiling na tura ni Erica. Erica, anak. Nagsasabi ng totoo si Leia. Pinagalitan ako ni Ma'am Rosel kasi hindi ko naasikaso ang manukan. Sa sobrang galit niya itinulak niya ako at tinapunan ng pagkain ng mga manok. Napasama ang bagsak ko kaya masakit ang balakang ko. Buti nga at dumating si Leia at ipinagtanggol niya ako. Kwento ni Mang Cesar. Alam kong hindi ka maniniwala sa nangyari, Erica.
Iniisip mo siguro na dahil kaibigan ka ni Rosel, hindi niya sasaktan ng tatay mo. Pwes nagkakamali ka. Kahit alam niyang tatay mo si Mang Cesar, kaya niya pa rin tun saktan. Mag-isip-isip ka, Erica. Kung kaibigan ba talaga ang tingin sa'yo ni Rosel? Oo nga pala, kailangan ni Mang Cesar na madala sa klinik para matignan ang balakang niya. Ikaw na magdala sa kanya ron. May kailangan pa akong gawin. Mahabang sabi ni Leia. Matapos yun ay iniwanan na ni Leia sina Erica at Mang Cesar. Umasa siya na dahil sa mga sinabi niya ay matatauhan na si Erica sa pagsunod nito sa mga utos ni Rosel at kung tunay na kaibigan ba talaga ang tingin ni Rosel dito. Kinagabihan ay hindi mapakali si Leia habang nakahiga. Buong araw siyang nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin kay Rosel at sa iba pang mga trabahador na malakas ang loob na hindi magtrabaho ng maayos dahil malakas ang kapit kay Rosel. Alam ni Leia na kung gugustuhin niya ay kaya niyang tanggalin na agad si Rosel at ang iba pang trabahador. Napabuntong hininga si Leia. Kung aalisin niya si Rosel ay siguradong magiging magulo ang lahat. Pero kung hahayaan niya ito magpatuloy sa pang-aabuso nito, ay mas marami pa itong maaargabyado. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Leia sa taniman para magtrabaho. Nauna na roon ang nanay niya dahil ang tagal niya raw kasing maligo. Ngunit sa pagdating niya sa taniman, ay nagtaka siya sapagkat wala roon ang kanyang ina. Nang makita niya si Mang Doming na nakatayo sa isang tabi, ay nilapitan niya ito upang magtanong. Mang Doming, nakita niyo po ba si nanay? Tanong ni Leia na may bahagyang pag-aalala sa tinig. Kanina lang nakita kong tinawag siya ni Ma'am Rosel. Tugon ni Mang Doming. Natigilan si Leia. Bakit daw po? Saan po sila nagpunta? Tanong niya. Hindi ko alam, Leia. Basta nakita ko lang na nag-usap sila saglit tapos umalis na sila. Hindi ko na napansin kung saan sila nagtungo. Tura ng matandang lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leia. May masamang kutob siyang nararamdaman. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang umalis sa taniman upang hanapin ang kanyang ina. Halos malakad na ni Leia ang buong farm resort sa paghahanap sa kanyang ina. Kung saan-saan na siya nagpunta, ngunit hindi niya ito makita. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng mga pala at mga boses ng mga nagtatrabaho malapit sa isang maputik na bahagi ng farm resort. Mabilis niyang tinungo ang lugar na yon at doon niya nakita ang kanyang inang pawis na pawis habang buhat ang isang sako ng graba. Sa gilid ay nakatayo si Rosel. Nakangiti ito at tila aliw na aliw habang pinapanood ang ginagawa ni Gloria. Nanlaki ang mga mata ni Leia at agad siyang lumapit sa kanyang ina. Nay, tama na yan. Bakit ka naman nagbubuhat ng graba? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ikaw na ang susunod na pinakamalakas na kargador ng Pilipinas? Pagpigil ni Leia sa kanyang ina. Biglang lumapit si Rosel sa kanila habang nakataas ang isang kilay. Anong ginagawa mo rito, Leia? Dapat nasa taniman ka. Nang aabala ka pa ng mga nagtatrabaho rito. Pasigaw na sabi ni Rosel. Bakit mo pinagtatrabaho ang nanay ko rito? Alam mong hindi ito parte ng trabaho namin. Mga magsasaka kami. Sa taniman kami at hindi dito. Matapang na sagot ni Leia. Napangisi si Rosel. Kulang ang mga magbubuhat ng graba kaya naisipan kong patulungin si Gloria dito. Mukha naman kaya niya. Nakita mo naman na kaya niyang buhatin ang isang sako ng graba. Ani Rosel sabay ngiti ng nakakaloko. Magsasaka kami at hindi kami trabahador sa construction. Hindi mo pwedeng basta-basta ipilit sa amin ang trabahong hindi naman namin sakop. Katwiran ni Leia. Nagkibit balikat si Rosel. Aba, Leia. Ang dami mo sinasabi. Kung ayaw niyo sa pamamalakad ko dito, bukas ang gate ng resort na ito at walang pumipigil sa inyo ng nanay mong umalis. Akala mo naman kawalan kayo rito? Mataray na tura ni Rosel. Lalong nag-alab ang galit ni Leia, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng kanyang galit. Alam niya na kahit anong sabihin niya ay hindi yun pakikinggan ni Rosel dahil sarili lang nito ang pinapaniwalaan nito. Huminga ng malalim si Leia at saka mahigpit na hinawakan ng braso ng kanyang ina. Halika, nanay.
Bumalik na po tayo sa taniman. Madiin na sabi ni Leia. Hindi na niya pinansin si Rosel at hinila niya na ang kanyang ina palayo. Hindi siya lumingon ngunit ramdam niya ang matalim na tingin ni Rosel sa likuran nila. Tahimik na naglakad sina Leia at Gloria pabalik sa taniman. Hawak pa rin ni Leia ang braso ng kanyang ina at ramdam niya ang labis na pagod nito mula sa pagbubuhat ng graba. Nay, hindi mo dapat sinunod yung utos na yun ni Rosel. Matanda ka na para sa ganung trabaho. Hindi ka na kasing lakas gaya ng dati. Ani Leia habang may bahid ng inis sa boses. Napabuntong hininga si Gloria. Hindi ba't nagpapanggap tayong trabahador lang dito? Manager si Rosel. Sinunod ko lang siya para hindi siya maghinala. May nahong tugon ni Gloria. Alam niyo namang galit siya sa akin eh. Hindi niyo po ba naisip na kaya niya kayo pinagtatrabaho ng ganon ay para lang makaganti sa akin? Sobra na talaga ang Rosel na yon. Gigil na wika ni Leia. Huminto si Gloria sa paglalakad at hinawakan ang kamay ni Leia. Leia anak, huwag ka na lang kasing sumagot sa kanya. Hayaan mo na lang siya. Anito. Sorry Nay, pero hindi ko kaya manahimik na lang lalo na't ako mismo nakakakita ng mga ginagawa niyang pang-aabuso sa ibang nagtatrabaho rito porket manager siya. Napupuno na po talaga ako sa kanya. Kulang na lang ay magpapadyak si Leia sa sobrang inis. Anong balak mong gawin? Tanong ni Gloria. Oras na para makilala niya kung sino talaga tayo. Kailangan ng putulan ng sungay si Rosel dahil tinatalo niya na si Satanas. Sagot ni Leia habang nakatingin sa malayo. Ibig mong sabihin, magpapakilala na tayo ang tunay na may-ari ng farm resort na ito? Tanong ng nanay niya. Tumango si Leia. Oo, Nay. Pero may tamang oras para gawin natin yan. At alam ko na kung kailan natin yan gagawin. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Leia habang naglalaro ang isang ideya sa kanyang utak. Isang umaga, tinipon ni Rosel ang lahat ng trabahador sa farm resort para sa isang mahalagang pagpupulong. Sinabi nito na sa darating na Sabado ng gabi ay gaganapin ang class reunion nito kasama ang mga dating kaklase nito sa high school. Dahil doon, ay inatasan ni Rosel ang lahat na magsimula ng maglinis at ayusin ang buong resort upang matiyak na magiging maayos at kaaya-aya ang lugar para sa mga bisita. Dahil sa biglaang pag-anunsyo na yun ni Rosel, ay naging abala ang lahat ng trabahador at staff ng farm resort. Kanya-kanyang gawain ang kanilang inasikaso. May nagwalis sa paligid, may nagayos ng mga mesa at upuan, at may naglinis ng mga silid para sa mga bisitang maaaring manatili doon. Ang iba naman ay inatasang tiyakin na malinis at maayos ang swimming pool at iba pang pasilidad ng resort. Kasama sina Leia at Gloria sa mga abalang nagtatrabaho. Hindi man nila gusto ang pamamalakad ni Rosel, wala silang nagawa kundi sumunod upang hindi na magkaroon pa ng gulo. 2 araw na lang bago sumapit ang class reunion, kaya lahat ay nagmamadaling tapusin ang kani-kanilang gawain. Halos walang pahinga mga trabahador sa dami ng kailangang gawin, lalo na at mahigpit ang pagbabantay ni Rosel upang matiyak nitong magiging perpekto ang lahat. Isang tanghali, habang nagpapahinga sina Leia at Gloria sa ilalim ng isang puno, ay napansin ni Leia ang lungkot sa mukha ng ilang kasamahan nilang trabahador. Doon niya ibinunyag sa kanyang ina ang kanyang natuklasan kani-kanina lang. Nay, nalaman ko na delay pa lang sahod ng ibang trabahador. Sa tingin ko, ginagamit ni Rosel ang perang dapat ay sweldo ng mga trabahador para sa class reunion niya. Imbis na mapunta sa mga nagtatrabaho, ginagastos lang niya para sa sarili niyang kasiyahan. Seryosong sabi ni Leia. Anak, hindi tama na mag-akusa tayo ng wala pang matibay na ebidensya. Tura ni Gloria. Alam ko naman po yun. Kaya nga po inutusan ko si Mang Doming na mag-imbestiga. Malalaman din natin ang totoo. Pabulong na wika ni Leia. Maiba ko. Akala ko ba sasabihin na natin kay Rosel na tayo ang tunay na may-ari ng farm resort? Kailan mo balak gawin yon? Tanong ni Gloria. Sa mismong class reunion ni na Rosel. Alam ko na sa event na yon
ay ipagmamalaki niya sa lahat ng kaklase niya na siyang may-ari nitong farm resort natin. Kapag sinabi niya na yon, saka natin isisiwalat ang katotohanan. Ipapakita natin kung sino talaga siya sa harapan ng mga dati niyang kaklase. Ani Leia sabay ngiti. Nag-aalangang tumingin si Gloria kay Leia. Hindi kaya masyadong masama ang gagawin natin? Paniguradong mapapahiya siya kapag ginawa natin yun. Ani Gloria. Iyon naman po talaga ang goal natin, ang mapahiya siya. Nay, mas masama ang mga ginawa niya sa loob ng maraming taon bilang manager dito. Hindi lang ito paghihiganti natin, kundi paghihiganti na rin para sa mga trabahador na inabuso at minaltrato niya. Matapang na saad ni Leia. Ewan ko, pero parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa binabalak mo, anak. Mahinang sabi ni Gloria habang napapailing. Isang hapon ng Sabado, sa loob ng malaking function hall, ay abala ang lahat sa huling paghahanda para sa class reunion ni na Rosel. Pawisan at pagod na ang mga trabahador, ngunit hindi pa rin sila makapagpahinga dahil panay ang sigaw ni Rosel. Hoy! Ayusin niyo ang mga lamesa! Ano bang gusto niyo? Ako pa ang gumawa niyan? Ang tatamad niyo! At bakit ganyan ang pagkaka-arrange ng mga upuan? Ulitin niyo yan! Malakas na sigaw ni Rosel. Kahit si Leia ay hindi rin nakaligtas sa mga utos ni Rosel. Panay ang reklamo nito sa kanya kahit wala siyang ginagawang mali. Pero nagtimpi na lamang siya. Habang abala sila sa pag-aayos at pagpapaganda sa function hall, ay napansin ni Leia si Rosel na may kausap sa cellphone. Halata sa mukha nito ang pagkabahala. Maya-maya lang ay bigla itong nagmamadaling umalis. Hindi alam ni Leia kung bakit pero tila may bumulong sa kanya na kailangan niyang sundan si Rosel. May kakaibang kaba siyang naramdaman, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Aalis na sana si Leia para sundan si Rosel nang biglang hinawakan siya ng kanyang ina sa braso. Saan ka pupunta? Tanong ni Gloria habang nakakunot ang noo. Gagamit lang po ako ng CR. Babalik din po ako agad. Pagsisinungaling ni Leia. Tiningnan siya ng kanyang ina ng matagal na para bang alam nitong nagsisinungaling siya. Kaya bago pa ito makapagtanong ulit, ay mabilis na siyang umalis upang sundan si Rosel. Maingat na sinundan ni Leia si Rosel. Siniguro niya na hindi siya mapapansin nito. Nakita niyang naglakad ito patungo sa entrance ng farm resort, kung saan may isang may edad na babae ang naghihintay kay Rosel. Agad na nagtago si Leia sa likod ng makapal na halaman malapit sa dalawa upang mapakinggan niya kung ano ang pag-uusapan ng mga yun. Kumusta ka, Mama? Tanong ni Rosel sa babaeng kaharap nito habang marahan niyang nilapitan ng babae. Wala ako rito para makipagkamustahan, Rosel. 2 linggo ka nang hindi nagpapadala ng pera. Galit na sabi ng babae na napag-alaman ni Leia na nanay pala ni Rosel. Mama, alam mo namang ginagawa kong lahat para makapagbigay. Kaya lang ang dami ko lang kasing binabayaran na utang ngayon. Naiiyak na sagot ni Rosel. Pwes, hindi sapat yung ginagawa mo. Ano gusto mo mangyari? Ang mamatay sa gutom ang mga kapatid mo? Lahat ng anak na makakilala ko, nakakatulong ng maayos sa pamilya nila. Pero ikaw, wala kang kwentang anak. Kaya hindi kita maipagmalaki kasi wala kang kwenta. Asik ng nanay ni Rosel. Hindi na siya umimik at may hinugot siyang pera mula sa bulsa nito. Inabot nito ang pera sa nanay niya, pero imbis na matuwa ang nanay ni Rosel ay mas lalo pa itong nagalit. Ito lang? Kulang ito, Rosel. Sa dami ng bungangang lumalamo sa bahay, sa tingin mo magkakasya ito sa loob ng 1 linggo? Tanong ng nanay ni Rosel. Sorry po, pero yan na lang po ang meron ako. Nakayukong sabi ni Rosel. Habang pinapanood ni Leia ang tagpong yon mula sa kanyang pinagtataguan, ay bigla siyang nakaramdam ng awa kay Rosel. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang ibang bersyon ng babaeng yon. Sa pagkakataon na yon, nagdesisyon na si Leia na bumalik na sa function hall bago pa siya mapansin ni Rosel. At habang naglalakad siya ay tinanong niya ang kanyang sarili kung dapat pa ba niyang ituloy ang kanyang plano mamaya
Matapos niyang malaman ang pinaguhugutan ng hindi magandang pag-uugali ni Rosel sa farm resort nila. Habang naglalakad pabalik si Leia sa function hall, ay patuloy pa rin siyang nag-isip tungkol sa kanyang nakita at narinig mula sa pag-uusap ni Rosel at ng nanay nito. Nabalot siya ng pagkalito kung tama ba na ipahiya si Rosel sa harap ng lahat, lalo na ngayong nalaman niya ang hirap na pinagdaraanan nito. Bigla na lang napahinto sa paglalakad si Leia nang makita niya si Mang Doming na papalapit sa kanya habang may hawak na isang envelope. Agad siyang nilapitan ni Mang Doming at luminga muna ito bago nagsalita. Leia, tama ang hinala mo. Ginamit nga ni Rosel ang perang pasahod sa mga trabahador para sa class reunion niya mamayang gabi. Pabulong na sabi ni Mang Doming habang inaabot sa kanya ang hawak nitong envelope. Kinuha ni Leia ang envelope at inilabas sa mga laman ng papel. Nakita niya ang ilang mga resibo at talaan ng transaksyon mula sa accounting office ng resort. Isa yung malinaw na record kung paano inilabas ang pondo ng resort para sa sahod ng mga trabahador at inilipat sa mga gastusin para sa engranding event ni Rosel. Malakas ang ebidensyang yan labang kay Rosel. Ano na plano mo ngayon, Leia? Ipapakulong mo ba siya? Seryosong tanong ni Mang Doming. Hindi agad nakasagot si Leia. Sa isang parte ng kanyang puso ay naroon ang galit niya sa pang-aabusong ginagawa ni Rosel. Hindi lang sa kanila, kundi sa ibang trabahador. Pero sa kabilang banda, sariwa pa rin sa isip niya ang tagpong nasaksihan niya kanina. Mabigat ang naging buntong hininga ni Leia bago muling nagsalita. Hindi ko pa alam, Mang Doming. Sa ngayon, gusto ko munang pag-isipan ang magiging hakbang namin ni Nanay. Pero maraming salamat po sa tulong ninyo. Aniya sabay ngiti. Tumango si Mang Doming at iniwanan na nito si Leia. Habang si Leia ay muling nagpatuloy sa paglalakad, mahigpit niyang hawak ang envelope habang patuloy na pinag-iisipan kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Pagsapit ng gabi ay unti-unti nang napuno ng mga tao ang function hall ng farm resort. Ang dating tahimik at payapang lugar ay nabuhay sa ingay ng halakhakan, kwentuhan at masiglang musika. Ang malaking function hall ay napapalamutian ng magagarang dekorasyon, mga gintong kurtina, chandeliers na nagkikislapan sa kisame, at mga mesa na inayusan ng mamahaling tablecloths at mga eleganteng centerpiece. Meron ding maliit na stage sa unahan. Isa si Leia sa mga naatasang maging waitress para sa gabing yon. Nakasuot siya ng itim at puting uniforme habang abala sa pag-aasikaso ng mga panauhin. Ang kanyang ina naman ay nasa kitchen at tinutulungan ng iba pang staff sa paghahanda ng pagkain. Maya-maya ay nagtungo si Leia sa kitchen upang kumuha ng tray para sa sineserve niyang alak. Doon ay sinalubong siya ng kanyang ina na halatang nag-aalala. Leia, itutuloy mo pa ba ang plano mo ngayong gabi? Tanong ni Gloria kay Leia. Sandaling natigilan si Leia bago marahang umiling. Hindi ko na po itutuloy. Tugon niya. Ha? Bakit? Akala ko ba gusto mong ipahiya si Rosel sa harap ng mga dati niyang kaklase? Ang nagtatakang tanong ni Gloria. Napabuntong hininga si Leia. Kasi po, alam ko na kung bakit siya ganon. Nakita ko siyang kausap ang nanay niya kanina. Doon ko naunawaan kung bakit gusto niyang mataas siya sa lahat at bakit gusto niyang magpasikat sa mga dati niyang kaklase. Ang hula ko po kasi, hindi niya naranasan ang pagmamahal ng sarili niyang ina. Gusto niyang patunayan ng sarili niya pero kahit anong gawin niya, kulang pa rin para sa pamilya niya. Kaya siguro sa ibang tao niya binubuhos ang galit at frustrations niya. Mahabang paliwanag ni Leia. Tinitigan siya ng kanyang ina bago tumango. Mabuti na lang at nagbago ang isip mo, anak. Totoong mali ang ginagawa ni Rosel. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan na rin tayong gumanti sa kanya sa maling paraan. Saad ni Gloria. Pero Nay, papaalisin ko pa rin po siya rito sa resort natin, kasama ang iba pang trabahador na hindi maayos magtrabaho dito. Gusto ko pong magkaroon dito ng pagbabago para sa mga staff at trabahador na nagtatrabaho ng maayos at patas. Tura ni Leia. Bago pa makasagot si Gloria ay biglang bumukas ang pinto ng kitchen. Napapitlag silang mag-ina
nang marinig ang galit na boses ni Rosel. Anong ginagawa nyo rito? Bakit kayo nagkukwentuhan habang oras ng trabaho? Galit na sigaw ni Rosel. Nagmadali silang bumalik sa kanilang gawain. Habang inaayos ni Lea ang tray ng inumin, ay lihim niyang tiningnan si Rosel. Sa kabila ng malupit nitong pananalita, ay may nakita siyang bakas ng pagod sa mukha nito. Ngayong alam na niya ang kwento ni Rosel, kahit paano'y nagbago na rin ang tingin niya rito. Ngunit kahit pa nauunawaan niya ito, ay hindi yun nangangahulugan na pababayaan niyang manatili ito sa kanilang farm resort. Sa gitna ng kasiyahan ay naging abala si Lea sa pagsaserve ng alak sa mga panauhin. Bumalot ang halakhakan at ingay ng musika sa buong function hall. Sa kabila ng kasiglahan ng gabi, ay unti-unti nang nakaramdam ng pagod si Lea, ngunit patuloy pa rin siyang kumikilos ng mabilis upang pagsilbihan ng mga bisita. Habang naglalakad si Lea dala ang tray ng mga baso ng alak, ay napansin niya si Eric ang nakaupo sa isang sulok. Mag-isa itong umiinom at halatang lasing na dahil labis na ang pamumula ng buong mukha nito. Nang makita siya ni Erica, ay kumaway ito at sumenyas na lumapit siya. Agad namang lumapit si Lea kay Erica. Agad na kumuha si Erica ng isang baso ng alak mula sa tray at walang pag-aalinlangang ininom yon ng isang lagukan. Napakunot noo si Lea. Erica, lasing ka na. Baka gusto mo magpahinga na muna. Tura ni Lea. Ngumisi si Erica. Hindi pa ako pwedeng umalis, Lea. May kailangan pa akong gawin. Anito? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan at nagtatakang tanong ni Lea. Hindi sinagot ni Erica ang tanong ni Lea. Sa halip ay muli itong kumuha ng isang baso ng alak at naglakad palayo sa kanya. Sinundan ito ng tingin ni Lea at hindi niya maipaliwanag ang kaba na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang main program ng class reunion. Ang ingay ng mga bisita ay bahagyang humina nang tawagin ng lalaking host ang atensyon ng lahat. Isa rin sa mga kaklase noon ni Rosel ang host ng event na yon. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating class reunion. Sigurado kong lahat tayo ay excited para sa gabing ito. Masiglang bati ng host. Habang nagaganap yun ay abala pa rin si Lea sa pagsiserve ng pagkain ng mga bisita. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan ang tao sa likod ng napakagandang venue at masasarap na pagkain natin ngayong gabi. Isang masigabong palakpakan para kay Rosel! Tura ng lalaking host at itinuro nito si Rosel na nakaupo sa unahan. Dumagundong ang palakpakan ng mga bisita. Halos lahat ay tumayo upang i-cheer si Rosel. Nakangiting umakyat sa stage si Rosel habang suot ang napakagandang red gown. Tumayo si Rosel sa tabi ng host. Grabe Rosel, hindi lang ikaw ang sumagot ng gastusin para sa gabing ito, pero ikaw rin pala ang may-ari ng isang napakagandang farm resort na ito. Talagang nakaka-proud. Baka naman gusto mong ikwento sa amin kung paano mo narating ang tagumpay mo. Nakangiting wika ng host. Ngumiti si Rosel na parang handang-handa ng sagutin ang tanong. Inabot ng host ang mikropono kay Rosel. Ngunit bago pa nito mahawakan ng mikropono, ay natigilan ng lahat nang umakyat sa stage ang lasing na si Erica. Nabigla si Lea sa kanyang nakita. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkatinginan ng mga bisita. Nagsimulang magkaroon ng bulungan. Sa kabila ng lahat, si Rosel ay nanatiling nakangiti, pero baka sa mga mata nito ang pagkabahala. Ano kayong gagawin ni Erica? Bulong ni Lea. Maya-maya ay tumahimik ang buong function hall. Lahat ng mata ay nakatutok sa stage at lahat ay hinihintay kung ano ang mangyayari. Agad na inagaw ni Erica ang mikropono mula kay Rosel, dahilan para manlaki ang mga mata nito sa gulat. Erica, bumaba ka ng stage ngayon din. Hindi ako bababa hanggat hindi ko nasasabi ang gusto kong sabihin. Mas madiin na sagot ni Erica na halatang lasing na. Huminga ng malalim si Erica bago humarap sa mga tao. Itinapat nito ang mikropono sa bibig, saka ito nagsalita. Lahat kayo ay niloloko ni Rosel. Hindi siya ang may-ari ng farm resort na ito. Isa lang siyang manager dito.
Isa siyang ilusyonada at ambisyosang manager. Panimula ni Erica habang may namumuong luha sa mga mata nito. Nagpalitan ng tingin ng mga taong naroon. Ang dating papuri at paghanga kay Rosel ay napalitan ng pagkalito at pagdududa. Agad namang nagpatuloy si Erica sa pagsasalita. At alam niyo ba kung ano pa ang dapat niyong malaman kay Rosel? Maraming galit sa kanya dito dahil ubod ng sama ng ugali niya. Sinisigawan niya ang mga trabador. Kinukuha ang sahod para sa sarili niyang luho. Pagsisiwalat ni Erica. Erica, tama na. Pigil ni Rosel. Tumingin ng diretso si Erica kay Rosel. Akala ko, Rosel, magkaibigan tayo. Buong buhay ko sinunod kita. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Pero hindi ko akalain na magagawa mong saktan ang sarili kong tatay. Bilang anak, napakasakit ng ginawa mo sa kanya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na gagamitin ko ang gabing ito para gumanti sa'yo at ipahiya ka. Sa pagkakataon na yon ay hindi na napigilan ni Erica ang pagpatak ng mga luha nito. Samantala, kitang-kita ng lahat ang panginginig ni Rosel. Habang patuloy ang bulungan at pagkalito ng mga bisita, ay mabilis na bumaba si Rosel mula sa entablado. Hindi na nito hinintay pang magsalita ang host o bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Diretso itong lumabas ng function hall na dala ang kahihiyang inabot nito ng gabing yun. Nagpatuloy ang kasiyahan sa function hall kahit wala na si Rosel. Ang mga bisita ay nagpatuloy sa kanilang pagkain at inuman at ang host ay sinubukang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibiro. Ngunit hindi maitatangging may nabago sa ambience ng kasiyahan ng gabing yon. Sa bawat lamesa, may mga grupong nag-uusap tungkol kay Rosel. May ilan na gulat pa rin sa katotohanang matagal silang naloko ng dati nilang kaklase. May ilan namang hindi napigilan ng pagtawa sa reaksyon ni Rosel nang isiniwalat ni Erica ang katotohanan. Mula sa isang sulok ay dinig ni Leia ang iba't ibang opinyon ng mga taong naroon tungkol kay Rosel. Aminado si Leia na mali ang ginawa ni Rosel. Pero napagtanto niya na maging si Rosel ay biktima lang din. Biktima ito ng sarili nitong takot at kawalan ng pagmamahal mula sa sariling pamilya. Makalipas ang ilang araw, muling nagtipo ng lahat ng empleyado at trabahador ng Paradiso Verde Farm Resort sa function hall. Sa unahan ay nakatayo sina Leia at Gloria na kapwa may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mula sa isang sulok ay napansin ni Leia si Rosel na nakayuko at tila wala sa sarili. Malayo ang tingin nito at halatang pasan pa rin ang bigat ng kahihiyang inabot nito dahil kay Erica. Wala roon si Erica dahil nakarating kay Leia na nag-resign na ito kasama ang ama nitong si Mang Cesar. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magsalita si Leia. Marahil nagtataka kayo kung bakit namin kayo ipinatawag. Ngayong araw, nais naming linawin ng isang bagay. Tumigil sa pagsasalita si Leia at tumingin siya sa kanyang ina. Tumango si Gloria at ito naman ang nagsalita. Ako si Gloria de los Santos at ito ang anak kong si Leia de los Santos. Kami ang tunay na may-ari ng Paradiso Verde Farm Resort. Deklara ni Gloria. Lahat ng mga naroon ay nagulat sa sinabi niya. Naglabas si Gloria ng ilang dokumento bilang pagpapatunay sa sinabi nito. Alam kong marami sa inyo ang hindi maniniwala, pero narito ang mga papeles na nagpapatunay na pagmamay-ari namin ng aking anak, ang Paradiso Verde Farm Resort. Ang totoo, ang plano lang namin ng anak ko ay magpanggap bilang mga ordinaryong trabahador dito sa loob ng 1 linggo. Gusto lang naming maranasang muli ang simpleng buhay ng isang magsasaka dahil doon kami nagsimula. Pero habang tumatagal kami rito, nakita namin ang mga hindi kanais-nais sa pangyayari. Huminto sa pagsasalita si Gloria at pinasadahan nito ng tingin ang mga empleyadong nasa kanilang harapan. Tumikim si Leia at siya naman ang muling nagsalita. Nalulungkot kami dahil may mga empleyado rito na ginagamit ang kanilang posisyon
upang mang-abuso ng iba. Hindi namin akalain na sa sarili naming farm resort ay may mga taong nagpapahirap sa kanilang kapwa. Nagpatuloy si Gloria sa pagsasalita. Alam ko na hindi madali ang trabaho natin dito. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero hindi yun sapat na dahilan upang maliitin natin ang iba. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang posisyon mo, kundi kung paano mo itinrato ang mga taong nakapaligid sa'yo. Dahil sa mga nangyari, napagdesisyonan namin ng aking anak na alisin sa resort ang ilang empleyadong sangkot sa pang-aabuso. Hindi namin kayang hayaan na manatili rito ang mga taong hindi marunong rumespeto sa kanilang kapwa. Madiing wika ni Gloria. Muling nagbulungan ng mga empleyado. May kaba sa mukha ng iba, habang may ilan naman na halatang natuwa sa desisyong yon. Sa kabilang banda, ang mga nakita naming nagsisikap, nagtatrabaho ng maayos at hindi nangaapi ng iba ay makatatanggap ng dagdag na sahod bilang pagkilala sa kanilang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. At upang hindi na pag-usapan pa ang mga empleyadong aalisin, ipapadala na lang namin sa kanila ang kanilang huling sahod at termination letter. Dagdag pa ni Leia. Matapos ang anunsyong yon, ay nagpaalam na sina Leia at Gloria at tahimik silang bumaba ng stage. Hindi na nila hinintay ang reaksyon ng mga empleyado. Sa kanilang paglabas sa function hall, ay alam nilang hindi magiging madali ang pagbabago. Pero alam din nila na yun ang tamang gawin. Bandang hapon ay nagtungo si Leia sa opisina ni Rosel upang personal na makausap ito. Pagpasok niya ay naabutan niya ito na abala sa pag-iempake ng mga gamit. Maingat nitong isinilid ang ilang folder at personal na gamit sa isang kahon. Nang maramdaman ni Rosel ang presensya ni Leia, ay saglit itong natigilan. Marahan itong bumuntong hininga bago humarap kay Leia. Hindi ko nahihintay ng termination letter. Alam ko namang isa ako sa mga tatanggalin nyo, kaya magkukusa na akong umalis. Matigas na sabi ni Rosel. Ilang segundong hindi nagsalita si Leia at pinagmasdan niya lang muna ang pagliligpit ng gamit ni Rosel. Hindi nagtagal ay nagsimula na siyang magsalita. Rosel, ang pagpapanggap mo na ikaw ang may-ari nitong resort namin at ang iba pang maling ginagawa mo ay maaari ko pa sanang palampasin. Pero ang hindi ko kayang palampasin ay ang paglustay mo sa sahod ng ilang trabahador para lang sa sarili mong luho. Alam mo bang kahit maliit na halaga lang yun para sa'yo, malaking bagay yun sa mga breadwinner na nagtatrabaho rito, sa mga magulang na nagpapakain ng mga anak nila, sa mga trabahador na kahit na pagod na ay nagpupursige pa rin para lang may maiuwing pera para sa pamilya nila. Malungkot na wika ni Leia. Hindi nakapagsalita si Rosel sa sinabing yun ni Leia. Huminga ng malalim si Leia bago nagpatuloy sa pagsasalita. Siguro nga mahirap para sa iyong humingi ng tawad at aminin ang pagkakamali mo. Pero Rosel, hindi ka hinaan na aminin na nagkamali ka. Sana, sa lahat ng nangyari, ay may natutunan kang mahalagang aral. At sana, huwag mo nang ulitin ang mga maling bagay na ginawa mo rito. Payo pa ni Leia kay Rosel. Hindi nagtagal ay isang pigil na paghagulgol ang pinakawala ni Rosel. Hindi pa rin ito nagsasalita, pero nakita ni Leia ang walang patid na pagpatak ng mga luha nito habang patuloy nitong inaayos ang mga gamit. Matapos ang ilang sandali, ay maingat na isinara ni Rosel ang kahon kung saan nakalagay ang mga gamit nito. Pinunasan nito ang pisngi gamit ang likod ng kamay bago marahang naglakad palabas ng hindi man lang lumilingon kay Leia. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Leia. Sa kabila ng mga nagawa ni Rosel, ay hiniling pa rin niya na sana'y matanggap nito ang pagmamahal mula sa pamilya upang maging maganda na ang tingin nito sa mundo. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Isang umaga ay nakatayo si Leia malapit sa taniman kung saan abala ang mga trabahador sa kanilang gawain. Nasa tabi niya si Gloria na may matamis na ngiti sa labi. Simula nang sila na mismo ang personal na namahala sa kanilang farm resort, ay maraming magagandang pagbabago ang nangyari.
tulad ng ipinangako nila, ay dinagdagan nila ang sahod ng mga masisipag nilang empleyado at trabahador. Ang ilan ay napromote sa mas mataas na posisyon bilang gantimpala sa kanilang kasipagan at katapatan. Mas maayos at pantay na ang trato sa lahat ng nagtatrabaho roon at dahil doon ay mas lalo pang naging masipag ang kanilang mga trabahador. Marami ring bagong proyekto ang isinagawa ng mag-ina para sa farm resort nila. Nagpatayo sila ng karagdagang cottages para sa mga turista, inayos sa mga taniman at palaisdaan, at naglunsad ng programa kung saan binibigyan ng oportunidad ang mga trabahador na makapag-aral at mapaunlad ang kanilang buhay. Dahil sa magandang pagtrato ni Leia at Gloria sa kanilang mga tauhan, ay mas minahal sila ng mga ito. Wala nang takot, pang-aapi o pang-aabuso sa farm resort na yon. Sa halip, nagtutulungan ang lahat bilang isang pamilya. Sa lahat ng nangyari ay natutunan ni Leia na ang pagiging leader ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan o posisyon, kundi sa pagiging patas at makatao. Napatunayan niyang hindi mo kailangang apakan ng iba para umangat dahil ang tunay na tagumpay ay kapag kasama mong umaangat ang mga taong tumutulong sa'yo. Wakas!